Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1381. Nang sumugod si Ireth pabalik sa Gunter Manor kasama ang iba pang mga miyembro ng pamilyang Gunter, ang nakikita lamang nila ay isang pagsabog ng apoy na lumulubog sa kalangitan. Ang buong Gunter Manor ay naiilawan sa isang malaking apoy, at halos ito ay naging abo. Ang mukha ni Ireth ay namula sa galit. Sa sandaling ito, ang kanyang damdamin ng kalungkutan at galit ay halo-halong, at ito ay naging labis na pakiramdam sa kanya. Ang pundasyon ng pamilya ng Gunter na higit sa 10,000 taon ay ganap na nasira at nawasak ni Gerald. Gerald, kung ako, Ireth Gunter, huwag maghiganti sa pamilya Gunter para sa lahat ng iyong nagawa ngayon, hindi ako miyembro ng pamilyang Gunter. Panipi. Natural na naintindihan ni Ireth ang sitwasyon ngayon. Ang taong nag-post bilang Felton ay walang iba kundi si Gerald. Bukod dito, si Gerald ay nagsasabi rin ng totoo. Totoong natapos si Felton sa kanyang mga kamay, ngunit hindi pinamamahala ang tumakas si Felton, ngunit sa halip, siya ay brutal na pinatay ni Gerald sa kagubatan. Pagkatapos nito, nagpunta si Gerald sa Gunter Manor, nasusunog at sinisira ang pundasyon ng pamilyang Gunter. Si Ireth ay napuno ng galit at sama ng loob. Galit na galit siya na ang buong katawan niya ay nanginginig ng hindi mapigilan habang pinapalo niya ang kanyang ngipin hanggang sa sila ay durog. Ipunan ng lahat ng aming mga puwersa at subukan ang iyong makakaya upang mahanap at hanapin ang kinaroroonan ni Gerald. Kahit na tumakbo na si Gerald sa mga dulo ng mundo, nais kong makuha mo at ibalik siya upang mapunit ko siya. Panipi. Hindi maiwasang mapigilan ni Ireth ngunit hindi maipaliwanag na kinakabahan. Maaari bang makuha ni Gerald ang pundasyon ng pamilya ng Gunter? Tila ito ay inilipat at lumipat. Ngunit iyon ay dapat na imposible. Pagkatapos ng lahat, ang ninuno ng pamilyang Gunter ay dapat na namamahala sa pagbabantay dito. Sa sandaling ito, si Ireth ay walang oras upang mag-isip tungkol sa anupaman, at hinimas niya ang nagngangalit na apoy habang siya ay nagmamadali ng diretso sa kanyang lihim na silid. Kuwait. Pagkaraan ng 3 araw, sa bayan ng North Desert. Bagaman hindi ko lubos na nauunawaan kung ano ang espiritu ng Golden Primordial ng Herculean, ang unang yugto ng paggising ng potensyal nito ay talagang nagdala ng maraming malaking pagbabago sa akin. Mabilis na lumakad si Gerald mula sa loob ng isang siksik na kagubatan. Ang bayan ng North Desert ay nauna na sa kanya. Hindi mapigilan ni Gerald ngunit labis na nagulat at masaya dahil naisip niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan sa loob ng isang napakaikling 3 araw na panahon. Ayon sa orihinal na antas ng paglilinang ni Gerald, hindi magiging problema para sa kanya na makarating sa bayan ng North Desert sa loob ng 1 araw sa pamamagitan ng Curtain Mountain mula sa Curtain City. Gayunpaman, naramdaman ni Gerald na ang kanyang katawan ay sumailalim sa mga pagbabago sa pagbagsak ng lupa sa nakaraang 3 araw. Nang maligo siya ni Finlay ng mga halamang gamot at materyales noon, ang katawan ni Gerald ay nagbago ng malaki dahil doon. Ito ay tulad ng lahat ng mga sel sa kanyang katawan ay nagbukas ng sabay-sabay, at ito ay galit na sumisipsip sa banal na espiritu, at ang kanyang pangangatawan ay patuloy na lumalakas, at ang kanyang mga kasanayan at kakayahan ay patuloy na nagpapatibay noon. Ngunit ngayon, pagkatapos ng unang yugto ng potensyal ay nagising, nadama ni Gerald na parang hindi na siya kinabibilangan ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay parang isang uri ng kamangha-manghang kaharian sa pagitan ng langit at lupa ay nabuksan. Noong nakaraan, hinihigop niya ang lahat ng mga banal na espiritu sa iba upang magpakain at palakasin ang kanyang katawan, ngunit ngayon, nadama niya na parang ang hadlang sa pagitan niya at ng banal na espiritu ay ganap na pinalayas, at nadama niya na parang ganap na isinama niya ang kanyang sarili at naging isa sa mga elemento ng langit at lupa. Gamit ang paraan ng pagsabog ng kulog, ang rate ng paglago ng kanyang sariling antas ng paglilinang ay nagpapakita ng isang hindi kapani-paniwalang takbo ng paglago. Ngayon, 3 araw na lang ito, ngunit tumawid na siya sa gitnang yugto ng lupain ng espiritu ng lupa, at naabot na niya ng direkta ang yugto. Hindi, tila ito ay isang yugto na lumampas sa susunod na yugto, ngunit si Gerald ay medyo hindi malinaw tungkol sa eksaktong mga detalye. Sa madaling sabi, naramdaman ni Gerald na napakalakas at malakas ngayon. 3 araw na ang nakalilipas, si Gerald ay nagkaroon lamang ng isang mas malakas na kaluluwa. Kaya, hindi siya naglakas loob na manatili sa Curtain City upang pumunta sa head-to-head kasama ang hari ng Judgment Portal at ang pamilya Gunter. Ngunit ngayon, tiyak na matatalo ni Gerald si Ireth o Kaina kung kailangan niyang harapin ang mga ito ng diretso. Ito ang kumpiyansa na mayroon si Gerald. Ito ay ang uri ng kumpiyansa na ganap na lumitaw dahil sa kanyang kasalukuyang lakas.
Gayunpaman, sa sandaling ito, kinailangan ni Gerald na tulungan si Zyla na hanapin ang bangkay ni Lims upang ang dalawa ay sa wakas ay makakasundo. Pagkatapos nito, kailangan niyang harapin ang mahalagang bagay na kinasasangkutan ng pangako ng banal na tubig. Kaya, pagkatapos ng paglilinang at pagmamadali upang makarating sa kagubatan sa loob ng 3 araw, sa wakas ay dumating na si Gerald. Napagkasunduan na ng lahat na magkita sa isang hotel na binisita ni Gerald nang narito siya dati. Gayunpaman, pagkatapos lamang na dumating si Gerald at tinanong tungkol dito na nalaman niya na si Uncle, Zyla, at ang iba pa ay nanatili sa hotel na ito. Gayunpaman, may dumating na pumili ng mga ito sa umaga kahapon at umalis na sila, hindi na bumalik pagkatapos nito. Paano ito magiging? Maaari ba na ang uncle ay nakilala rin sa isang tao dito? Naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Alam mo ba kung sino ang pumili ng mga ito? Kabanata 1382. Tanong ni Gerald. Hindi ko alam. Marami kaming mga panauhin na darating dito kamakailan. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay nakabihis ng damit na estilo ng kanluranin, at mayroon din silang isang tiyak na logo sa kanilang dibdib. Batay sa aking nakita, ang iyong mga kaibigan ay magalang na kinuha ng mga taong iyon. Sinabi ng boss. Tumango si Gerald. Si Uncle ay hindi nag-iwan ng anumang bagay para sa kanya upang masubaybayan at hanapin ang mga ito. Kaya, parang hindi nila balak na manatili doon ng mahabang panahon kahit na sila ay tunay na naiwan. Gayunpaman, ang isang bagay ay dapat na bumagsak, at iyon ang dapat na dahilan kung bakit hindi pa bumalik si Uncle at ang iba pa. Batang-bata, nakikita mo ba iyon? Ito ay ilang mga tao na may katulad na uri ng pagbibihis. Mukha silang katulad ng mga taong pumili ng iyong mga kaibigan. Panipi. Sa oras na ito, ang boss ay nagsalita habang siya ay tumingin sa labas ng pintuan at itinuro sa isang pangkat na higit sa 100 tao. Tumingin si Gerald sa direksyon na iyon. Ang pinuno ng grupo ay isang matangkad na babae na may natural na kulot at mahabang buhok. Nagbihis siya sa kasuotan sa palakasan at batay sa balangkas ng kanyang figure, malinaw na ipinanganak siya mula sa isang pamilyang martial arts. Napakaganda niya, at mayroon siyang isang kilalang aura sa paligid niya, na malinaw na hindi siya isang lokal sa unang tingin. Nag-shopping siya sa kalye. Mayroong tungkol sa 100 mga bodyguard na nakasuot ng mga demanda sa likuran niya sa oras na ito. Tulad ng sinabi ng boss, ang lahat ng mga bodyguard na ito ay may isang pabilog na logo sa kanilang mga dibdib. Ito ang mga ito. Hindi mapigilan ni Gerald na magkasama ang kanyang mga browser habang siya ay sumimangot. Humakbang siya habang naghahanda na siyang tanungin sila. Miss, dapat kang magmadali at bumalik. Dapat nating gawin ito ng personal, ngunit ang Taylor Lacraft ay isang napakamakasalanan at tuso na tao. Talagang nag-aalala ako at natatakot na nasa panganib ka kung may magkamali. Panipi. Isang taong may edad na sa likuran niya. Ang gitnang taong ito ay may isang pares ng mga browser na slanting tulad ng mga taybak, at mayroon siyang isang butas na hitsura sa kanyang mga mata. Siya ay may isang pambihirang aura, at ang kanyang mga palad ay napuno ng mga calluses. Halatang siya ay isang master. Siya ay nagsasalita sa isang napakamagalang at magalang na paraan habang sinundan niya sa likuran ng babae. Paf! Ano ang problema? Nais kong makita ng lahat sa aking pamilya na ako, si Yilin Daily, ay maaari ring magawa ang mga bagay, at hindi ako mahuhulog sa ibang tao. Maaari ko ring malutas ang mga bagay na hindi malulutas ng aking ama, at makitungo ako sa mga tao na hindi makitungo ng aking ama. Sige, kung gayon. Makikipagtagpo lang ako sa kanila mamaya. Itigil ang pag-abala sa akin habang sinusubukan kong mamili. Sundan mo lang ako mula sa malayo. Panipi. Si Yilin ay parang siya ay halos 23 o 24 na taong gulang. Bagaman napakaganda niya, kahit sino ay maaaring sabihin na siya ay isang nakamamamatay na tao na hindi dapat maging trifled. Kaya, sa sandaling ito, ang ilan sa kanyang mga subordinate ay hindi naglakas loob na magpatuloy na hikayatin pa siya. Kaya, mabagal lamang nilang sundin ang likuran niya. Miss, mayroong isang bagay na nais kong tanungin ka. Matapos maghintay ng ilang sandali, biglang sumulong si Gerald at tumayo sa harap ni Yilin. Sino ka? Tanong ni Yilin habang tinitingnan niya si Gerald at pababa. Nakasuot siya ng napaka-ordinaryong damit, ngunit talagang may gwapong hitsura siya. Gayunpaman, si Yilin ay hindi kailanman maghanap sa isang katulad niya, at ang isang bakas ng disdain ay sumabog sa pamamagitan ng kanyang mga mata agad. Gusto kong tanungin ka tungkol sa 6 sa aking mga kaibigan. Sila ay 2 lalaki at 4 na kababaihan, at nanatili sila sa hotel na ito bago ito. Gayunpaman, narinig ko ang boss na nagsasabing may dumating upang kunin sila mula sa hotel ng umaga kahapon. Ikaw ba ang pumili ng mga ito? Tanong ni Gerald na may magalang na ngiti sa kanyang mukha.
Napagpasyahan niyang lapitan sila bilang isang normal at ordinaryong tao. Ano ang impyerno? Sino ka? Maaari kang pumunta at hanapin ang taong nag-alis ng iyong mga kaibigan kung nais mo. Bakit mo ako tinatanong? Nakita ko na ang maraming tao na sinubukan ang paggamit ng parehong paraan tulad mo. Talagang naglakas loob kang subukang hampasin ang isang pag-uusap sa akin. Bakit hindi ka tumingin sa iyong sarili? Sa totoo lang iniisip mo na karapat-dapat kang makipag-usap sa akin. Hindi maiwasang tumugon si Ilin. Habang nagsasalita siya, ang ilang mga bodyguard sa likuran niya ay nagsagawa ng isang hakbang habang lahat sila ay sumulyap ng malamig kay Gerald. Nais nilang gamitin ang kanilang malamig at matalim na titig upang subukan at takutin ang taong ito sa harap niya. Kabanata 1383. Nang makita ni Gerald ang mga taong ito, hindi niya maiwasang iling ang kanyang ulo habang ngumiti siya ng mapait. Ito ay sa halip kapansin-pansin kung dapat niyang isipin ito. Isang taon na ang nakalilipas, tiyak na nadama ni Gerald na labis na kinakabahan kahit gaano kalmado siya kung siya ay makakasalubong sa napakaraming mga bodyguard na nakapaligid sa kanya. Ngunit ngayon, hindi magiging isang biro na sabihin na kung si Gerald ay ituturo lamang ang kanyang daliri sa mga taong ito, lahat sila ay mamamatay sa isang instant, kahit na hindi alam kung paano sila namatay. Malinaw na kapag ang isang tao ay nagtataglay ng malaking lakas at kapangyarihan na higit na lumampas sa isang ordinaryong tao, lilito siyang ganap na walang malasakit kahit na nahaharap sa ganitong uri ng pananakot. Hindi niya ito isasagawa sa puso. Sa oras na ito, sina Chester at Aiden ay bumalik na sa Mayberry City upang mabawi at gamutin ang kanilang mga pinsala. Ngayon na hindi mahanap ni Gerald si Zyla, kakailanganin niyang makakuha ng ilang mga pahiwatig mula sa mga taong ito. Maghintay ng 1 minuto. Sa oras na ito, biglang pinigilan sila ni Yilin habang siya ay sumigaw ng malakas. Miss Yilin, ano ang mali? Tanong ng gitnang may edad na. Dario, hindi mo ba iniisip na ang batang ito ay tila kahawig ng isang tao? Biglang nagsalita si Yilin, at ang kanyang mga braso ay tumawid sa harap ng kanyang dibdib habang tinitigan niya si Gerald. Maging kahawig ng isang tao. Sino ang kahawig niya? Tanong ni Dario. Hindi mo ba iniisip na siya ay mukhang katulad ni Jamarcus, ang alipin na binugbog ko hanggang sa kamatayan? Si Yilin ay masigasig at interesado habang siya ay nagpalibot kay Gerald at tinitigan siya ng mabuti. Ang mas tumingin sa kanya, mas naramdaman niya na parang tunay na kahawig ni Gerald ang kanyang yumaong alipin. Miss Yilin? Ngayon na nabanggit mo na ito, parang siya talaga ang kahawig ng iyong alipin, Jamarcus. Sinabi ni Dario habang tumango siya sa kasunduan. Hahaha. Nagtataka lang ako kung bakit ang taong ito ay mukhang pamilyar sa akin. Buntong hininga. Medyo nagkakasala pa rin ako minsan dahil hindi ko kontrolado ng maayos ang aking lakas at pinatay si Jamarcus noon. Bakit hindi natin pinapanatili ang batang ito sa tabi ko bilang aking tagapag-alaga upang siya ay makapaglingkod sa akin, kung gayon? Sa pagtingin sa paraan na siya, sa palagay ko hindi rin niya kayang pakainin at suportahan pa rin ang kanyang sarili. Bakit hindi natin siya bibigyan ng trabaho, kung gayon? Sabi ni Yilin. Matapos ang paglilinang at pagsasanay sa kagubatan sa loob ng 3 araw, ang mga damit ni Gerald ay mukhang nakakahiya at nalulumbay. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Gerald ngunit ngumiti ng mapait nang marinig ang mga salita ni Yilin. Walang sino man ang nang-ahas na sabihin ang ganitong uri ng bagay sa kanya mula pa nang siya ay naging G. Crawford, di ba? Miss, gusto ko lang hanapin ang aking mga kaibigan na iyong inalis. Kung alam mo kung nasaan sila, mangyaring dalhin mo ako upang makita sila. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya ng bahagya. Tunay na matapang ka. Pinapayagan ka ni Miss Yilin na maging alipin niya dahil sa palagay niya ay karapat-dapat ka. Talagang maglakas loob kang i-down ang kanyang kahilingan. Panipi. Si Dario ay may napakalamig na hitsura sa kanyang mga mata. Manatiling bumalik, Dario. Sinabi mo na nais mong hanapin ang iyong mga kaibigan, di ba? Okay, pagkatapos, ipinapangako ko sa iyo. Gayunpaman, kailangan mo muna akong sundin. Pagkatapos kong magawa sa aking negosyo, dadalhin kita upang makita ang iyong mga kaibigan. Panipi. Inilunsad ni Yilin ang kanyang mga mata ng bahagya bago siya ngumiti kay Dario. Paano makatakas ang ganitong uri ng maliit na trick ng mga mata ni Gerald? Upang maging matapat, maaring hulaan na ni Gerald kung ano ang iniisip ni Yilin. Gayunpaman, talagang may mga bakas at pahiwatig ng Zyla, tiyuhin, at iba pa sa pangkat na ito ng mga tao. Siyempre, si Gerald ay may isa pang pagpipilian. Madali niyang talunin ang mga ito sa lugar upang mapipilit niya silang sabihin sa kanya ang katotohanan. Gayunpaman, natatakot si Gerald na talagang sila ay maging mga kaibigan ni Uncle. Ang mga taong ito ay hindi makatiis sa suntok ni Gerald.
Kung hindi niya sinasadyang patayin sila, hindi ito magiging mabuti. Matapos pag-isipan ito, nagpa siya si Gerald na sumang-ayon sa kanyang kahilingan para sa oras upang makita niya kung anong uri ng mga plano at trick ang kanyang mga manggas. Sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan kung ipinangako mo sa akin na makikita ko ang aking mga kaibigan. Sinabi ni Gerald. Hahaha, sige, kung gayon. Sa pamamagitan ng paraan, ano ang iyong pangalan? Tanong ni Yilin habang siya ay nag-sneer. Gerald Crawford. Ang iyong pangalan ay sobrang girly. Hindi maganda para sa akin na tawagan akong Gerald. Well, tatawagan kita ng Crawford sa hinaharap. Mananatili ka sa tabi ko at sundan mo ako mula ngayon pasulong. Ituturing kita sa parehong paraan na tinatrato ko si Jamarcus noong nakaraan, ngunit hindi kita papatalo. Hahaha, sabi ni Yilin habang tumatawa siya. Tila may isang bagay na mahalaga na gawin, at iyon ang dahilan kung bakit siya gumawa ng isang hitsura dito ngayon. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon at tinipon ni Yilin ang kanyang mga tauhan bago magtungo patungo sa isang manor na matatagpuan sa hilaga ng bayan. Si Gerald ay mayroon ding pangkalahatang pag-unawa sa sitwasyon sa daan. Kabanata 1384. Isang bagay na kakaiba ang tila nangyari sa bayan ng North Desert mga isang buwan na ang nakakaraan. Maraming mga puwersa ng pamilya ang nagsimulang dumating at nagtitipon dito, isa-isa. Ang pamilyang Daly ay isa lamang sa kanila. Si Yilin ay nasa labas bilang isang kinatawan ng pamilyang Daly para sa negosasyon at talakayan kasama si Taylor Lacraft. Gayunpaman, hindi malinaw si Gerald tungkol sa mga termino at layunin ng kanilang negosasyon. Hindi alintana, hindi maabala si Gerald tungkol sa mga bagay na ito. Sa lalong madaling panahon, ang convoy ni Yilin ay dumating sa labas ng manor ni Taylor. Maraming mga bodyguard ni Taylor, sa loob at labas ng manor. Si Taylor ay kabilang sa isa sa mga makapangyarihang lokal na puwersa, at siya ay isang lokal na mapang-api. Si Taylor ay isang taong nasa gitnang may edad na isang maliit na pag-ikot at mabilog, at ang kanyang mga mata ay makitid sa isang tuwid na linya. Miss Daly, naisip ko na ang pamilyang Daly ay hindi umakyat sa oras na ito. Talagang hindi ko inaasahan na talagang pupunta ka rito ng personal. Okay, pagkatapos, tunay na matapang ka at determinado. Miss Daly, tiyak na ikaw ay isang pambihirang pangunahing tauhang babae. Panipi. Sabi ni Taylor, at pininturahan niya ang kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang katawan ni Yilin. Taylor Lacraft, itigil ang pakikipag-usap ng labis na walang kaparerekon at hayaan lamang na dumiretso sa punto. Nais kong tanungin ka, bakit bigla mong binago ang iyong isip at ibababa ang porsyento ng pamilya ng Daly, nang orihinal na sumang-ayon kami at nagpasya na ang apat na malaki at maimpluwensyang pamilya ay magtutulungan, gumawa mga kontribusyon, at ibahagi ang pagtuklas ng mga makasaysayang pagkasira. Ano ang ibig mong sabihin dito? Nagsalita si Yilin sa isang napakamapagmataas at domineering na paraan. Hahaha, Miss Daly, ikaw ay talagang isang tuwid na tao. Tama ka. Kami ay orihinal na binalak na hatiin ang mga makasaysayang pagkasira ng pantay. Gayunpaman, ang pamilyang Zantes ay gumawa ng pinakamalaking kontribusyon sa bagay na ito, at sila rin ang una na natuklasan ang himalang ito. Tulad ng para sa pamilyang Daly, ang iyong pamilya ay bahagya na gumawa ng anumang mga kontribusyon sa bagay na ito. Sa makatuwid, para sa pagkamit ng tunay na pagiging patas, ang natitirang bahagi ng dalawang pamilya ay sumang-ayon na sa panukala ng pamilyang Zantes na pahintulutan ang pamilyang Zantes na makakuha ng mas malaking porsyento. Sabi ni Taylor habang tumatawa siya. Ang aking asno. Taylor Lacraft, huwag kalimutan, ang pamilyang Daly ay ang nagbukas ng pintuan sa mga makasaysayang lugar ng pagkasira. Kung ang pamilyang Daly ay hindi umiiral, ang natitirang bahagi ng tatlong pamilya ay maaaring maghintay pa rin sa labas sa ilalim ng araw. Nag-retort si Yilin. Bagaman si Gerald, na nakatayo, ay hindi marinig ang lahat, maririnig niya ang karamihan sa mga mahahalagang bahagi. Mga pagkasira sa kasaysayan. Nadama ni Gerald na posible na ang pangkat na ito ng mga tao ay nakahanap ng isang lugar na katulad ng sinaunang libingan. Ang apat na pamilya ay orihinal na nakikipagtulungan at nagtutulungan upang hatiin ang mga kita ng pantay-pantay. Gayunpaman, malinaw na ang isang tao ay sinubukan na bumalik sa kanilang salita pagkatapos nito. Taylor Lacraft, huwag kalimutan kung sino ang nagligtas sa iyong buhay sa unang lugar. Tunay na walang puso ka at walang utang na loob. Galit na galit si Yilin. Paf! Yilin Daly, ako ay napakamagalang at magalang sa iyo dahil sa aming kapwa pagmamahal sa nakaraan. Stinky brat mo. Mas mahusay na hindi mo subukan na samantalahin ang aking kahinaan upang yapakan ang lahat sa akin. Tila hindi mo maiintindihan ang kasalukuyang sitwasyon na iyong naruroon kung hindi kita itinuturo sa iyo ng isang aralin ngayon. Panipi. Sige, kung gayon.
Dahil personal na nakarating ka na sa aking pintuan, parang hindi ko na kailangang gumawa ng isa pang paglalakbay, kung gayon. Panipi. Sa oras na ito, biglang kumalas si Tiller sa kanyang kamay, at ang isang pangkat ng mga bodyguard ay sumugod kaagad nang ilabas nila ang kanilang mga pistola at pinalilibutan ang grupo ng mga tao sa isang instant. Tiller Lacraft, panang-ahas kita. Galit na sumigaw si Yilin. Tulad ng para kay Tiller, siya ay naglalakad lamang ng diretso kay Yilin bago binigyan siya ng isang masikip na sampal sa kanyang mukha. Bobo mo na babae. Bakit hindi ako maglakas loob? Panipi. Dario, patayin mo sila para sa akin. Tulad ng tungkol kay Yilin, hindi niya inaasahan na si Tiller ay talagang maglakas loob na matumbok siya. Kaya, sumigaw siya ng galit sa sandaling ito. Hahaha, si Dario ay isang bihirang master talaga. Upang maging matapat, ang dahilan kung bakit palagi akong natatakot sa pamilyang Daily ay dahil lamang kay Dario. Ang ika-108 henerasyon ng mga inapo ng bakal na bakal. Tunay na nakakatakot, sabi ni Tiller habang tumatawa siya nang walang isang pahiwatig ng gulat. Dario, ano pa ang hinihintay mo? Hiniling ko sa iyo na patayin siya para sa akin. Sigaw ni Yilin kay Dario na nakatayo pa rin sa lugar nang hindi gumagalaw. Bamaantong hininga. Miss Yilin, maraming beses na akong pinayuhan at sinabi sa iyo na magiging pinakamahusay kung mananatili ka sa bahay. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, hindi oras para sa iyo na magpatuloy sa pag-arte sa isang sinasadya na paraan. Sabi ni Dario na may isang mapait na ngiti sa kanyang mukha habang umiling-iling siya. Pagkatapos nito, nagdala si Dario ng higit sa 100 mga bodyguard habang naglalakad sila sa likuran ni Tiller. Mr. Ang Lacraft ay naging napakamagalang sa iyo, Miss Yilin. Panipi. Ngumiti si Dario habang umiling-iling siya. Mga traidor. Nanlaki ang mga mata ni Yilin. Si Dario ay talagang nangunguna sa mga bodyguard ng pamilyang Daily upang maiwasang at ipagkanulo ang pamilyang Daily. Kahit na si Yilin ay bihasa din sa martial arts, sa sandaling ito, maaari lamang siyang humakbang sa takot habang tinitingnan niya ang mga bodyguard ng pamilyang Lacraft na lahat ay nakatitig sa kanya sa oras na ito. Kabanata 1385. Hindi siya magiging kalaban ng mga taong ito. Sa sandaling ito, natatakot siya na ang kanyang mga palad at ang likod ng kanyang mga kamay ay pawis. Si Dario ay dapat na suporta ng pamilya ng Daily, ngunit ngayon, siya ay talagang tumalikod sa kanila. Kaya, ano ngayon, Miss Daily? Si Master Dario ay isa sa mga nangungunang masters, ngunit siya ay ginawa upang magmukhang isang alipin sa pamilyang Daily. Gayunpaman, ito ay magiging isang buong magkakaibang kwento kung ang Master Dario ay darating sa amin. Si Master Dario ay magiging panauhin ng karangalan ng pamilya ng Lacraft. Sabi ni Tiller habang ngumisi siya. Ikaw, ano ang iniisip mong gawin? Sabi ni Yilin habang lumunok siya ng husto. Hahaha. Alam kong mahal ka ng iyong ama dahil ikaw lamang ang kanyang anak na babae. Kung alam niya na nahulog ka sa aming mga kamay, naniniwala ako na ang iyong ama ay tiyak na sasang-ayon at lagdaan ang ilan sa mga tuntunin ng kasunduan na ilalabas ni G. Xanthes. Ito ay talagang simple, sabi ni Tiller habang nagkibit balikat. Hindi pa namin pinasok ang panloob na bahagi ng mga makasaysayang pagkasira, at hindi rin natin matiyak na mayroong anumang kayamanan dito. Kaya, hindi mo ba iniisip na ikaw at ang pamilyang Xanthes ay kumikilos ng kaunti masyadong mabilis sa pamamagitan ng pagbabante sa pamilyang Daily sa lalong madaling panahon? Sabi ni Yilin. Hahaha. Ano ang isang hanggal at kaibig-ibig na babae? Sa totoo lang naisip mo na pupunta tayo sa sobrang problema kung wala kaming nakitang anumang bagay. Parin, kahit na ano ito, nahulog ka na sa aking mga kamay ngayon. Kaya, maaari ko ring sabihin sa iyo ang katotohanan. Ang pamilyang Xanthes ay nakahanap na ng isang kayamanan sa loob ng mga lugar ng pagkasira. Sinabi ni Tiller. Hindi ako naniniwala sa iyo. Ang mga makasaysayang lugar ng pagkasira ay napakahalaga. Hindi ako naniniwala na ang pamilyang Xanthes ay natuklasan na ang anumang mga lihim sa loob nito sa loob lamang ng ilang araw. Sagot ni Yilin habang umiling-iling siya. Gayunpaman, sa oras na ito, si Yilin ay nagsisimula ring mag-alinlangan sa kanyang sariling mga paniniwala. Pagkatapos ng lahat, kung ang pamilyang Xanthes ay hindi nakatagpo ng anumang pagbagsak sa lupa at hindi kapani-pani walang mga kayamanan na hindi mabibili ng halaga, hindi nila hilingin kay Tiller na bumalik sa kanyang panunumpa. Sa kasong iyon, si Tiller ay tiyak na hindi magkakaroon ng lakas na gawin si Dario na tumalikod sa pamilyang Daily. Sa pagtatapos ng araw, sa labas ng 4 na magagaling at maimpluwensyang pamilya, ang iba pang 2 pamilya ay nagpakita ng kanilang pabor sa pamilyang Xanthes. Kaya, sa puntong ito, ang pamilyang Daily ay talagang wala sa lugar kumpara sa kanila. Sige, kung gayon. Sa kasong iyon, sisiguraduhin kong lubos kang kumbinsido noon, Miss Daily.
Bakit hindi mo tingnan kung ano ito? Panipi. Habang siya ay nagsalita, kinuha ni Tiller ang isang napakasimple at hindi mapag-aalinlanganan na kahoy na kahon. Ang kahoy na kahon ay pitch black, at mukhang ang laki ng palad ng isang sanggol. Maingat na dinala niya ito, at ang kahoy na kahon na ito ay natural na nakakaakit ng pansin ni Gerald sa oras na ito. Si Gerald ay niniting ang kanyang mga browser ng mahigpit ng magkasama habang nakaramdam siya ng sobrang pagyuzisa. Ang kahoy na kahon ay hindi mukhang isang ordinaryong relic sa unang sulyap. Hindi mahalaga kung paano niya ito tinitingnan, tila naglalaman ito ng isang bakas ng isang banal na espiritu. Ang mga browser ni Gerald ay mahigpit na niniting habang pinapanood niya ng mabuti. Sa oras na ito, binuksan ni Tiller ang kahoy na kahon. Kaagad pagkatapos, ang isang pahiwatig ng isang napakamayaman na lilang glow ay lumabas sa kahon, at ang lila na glow ay agad na nakapaloob sa sarili sa paligid ng Tiller. Ito ay isang espiritual na artifact na kasama ng lilang glow. Ang mga eyelid ni Gerald ay twitched na mabangis sa oras na ito. Ito ay talagang hindi lamang isang ordinaryong relic. Ito ay isang espiritual na artifact. Kudlit. Nabigla si Gerald. Orihinal na naisip niya na ang pangkat na ito ng mga tao ay simpleng nakikipaglaban dahil sa ilang kayamanan na natagpuan nila sa sinaunang libingan. Sa hindi inaasahan, ang kanilang nahanap ay talagang isang espiritual na artifact. Narinig ni Gerald na pinag-uusapan ito ni Kaina sa cave ng snake noon. Anumang lugar kung saan natagpuan ang isang espiritual na artifact ay isang himala na kabilang sa sinaunang sibilisasyong Shanzuog. Kahit sino ay tiyak na makakahanap ng isang mahusay na sinaunang pamana o kahit na ilang magandang kapalaran o pakikipagsapalaran sa lugar na iyon. Maaari bang ang mga makasaysayang pagkasira ay talagang isang himala? Sa kasong iyon, maaari na ngayong hulaan ni Gerald ang dahilan kung bakit pipiliin ni Zyla na makihalubilo at dumikit sa pangkat ng mga tao. Hindi sa banggitin si Uncle at ang iba pa, ngunit kung si Gerald ay makatagpo at matuklasan ang ganitong uri ng himala, hindi niya hahayaan ang pagkakataong ito ay ganyan din. Tila walang kabuluhan ang kanyang paglalakbay sa oras na ito. Ito, ano ito? Tulad ng para kay Yilin, labis siyang nagulat. Hahaha. Ito ay isang uri ng magic bato. Ang magic bato lamang na ito ay mayroon ng isang hindi mabibili ng halaga at napakahalagang kayamanan. Kaya, naiintindihan mo ba sa wakas ang lahat ngayon, Miss Daly? Sabi ni Tiller habang tumatawa siya. Tulad ng para kay Dario, maaari lamang niyang iling ang kanyang ulo ng isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Galit na galit si Yilin na ang kanyang dibdib ay tumataas at pababa dahil sa kanyang galit na paghinga. Ang pangkat na ito ng mga tao ay napakahusay lamang sa skimang. Maging ang kanyang ama ay pinananatiling ganap sa kadiliman. Miss Daly, nag-iisa ka na ngayon. Kaya, magiging pinakamahusay kung pinili mong huwag pigilan. Dapat kang maging masunurin at isumite sa pag-aresto ng hindi naglalagay ng anumang pagtutol. Kung hindi, tiyak na kailangan mong magdusa ng kaunti, kung gayon. Pinaalalahanan siya ni Tiller. Kabanata 1386. Lamang pagkatapos ay biglang napagtanto ni Tiller na ang isang binata ay nakatayo sa likuran ni Yilin sa puntong ito. Hindi alam ni Tiller kung natakot ang binata dahil sa kanyang marilag na aura. Sa sandaling ito, tila siya ay nasa isang kalagayan, na parang malalim siya sa kanyang sariling mga saloobin. Tila parang ang kanyang isip at pansin ay hindi inilagay kay Yilin. Maaari ba ito dahil natakot ako at natakot siya? Umiling-iling si Tiller habang naisip niya ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, tinanong niya, Master Dario, sino ang lalaking iyon? Isa rin ba siya sa mga alipin ni Yilin? Panipi. Oo, G. Lacraft. Siya ay isang alipin na nakuha lamang ni Yilin. Panipi. Tumango si Dario bago siya nagpatuloy, siya ay isang mahirap na tao lamang na niloloko at niloko ni Yilin. Hahaha. Hindi niya alam na siya ay naibenta at sinamantala. Panipi. Ngumiti si Dario. Tila narinig na niya ang lahat ng aming mga pag-uusap. Kaya, Master Dario, alam mo kung ano ang kailangan mong gawin, kung gayon. Sabi ni Tiller habang siya ay nag-sneer. Ang kumpletong tagumpay ng planong ito ay malinaw na naging komportable sa kanya. Naiintindihan ko. Susunugin ko siya ng buhay mamaya. Kung nais niyang sisihin ang sinuman, masisisi lamang niya ang kanyang sarili sa kanyang masamang kapalaran. May kumpiyansa na sagot ni Dario. Natatakot si Yilin na maaari lamang niyang lunokan ang kanyang laway sa takot. Ito ay lalo na kung kailan siya nangyari upang makita ang isang subordinate na nagdadala ng isang malaking bar aisles na puno ng gasolina sa kanila. Hindi mapigilan ni Yilin ang kanyang mga binti mula sa panginginig dahil sa takot habang napansin niya ang eksenang ito. Malinaw na ginagawa ito ni Dario upang makagawa ng isang halimbawa sa labas ni Gerald upang matakot siya.
Papatayin niya si Gerald upang takutin niya si Yilin sa pagsusumit, lahat upang siya ay kumilos ng masunurin at matupad ang susunod na hakbang ng kanilang plano. Bakit, Miss Daly? Natatakot ka na ba ngayon? Tanong ni Tiller habang siya ay nag-sneer. Ikaw, huwag mo akong patayin. Nakikiusap ako sa iyo, sabi ni Yilin habang nanginginig siya sa takot. Hahaha, paano kung mapapanatili ko lamang ang isa sa iyo na buhay, kung gayon? Ikaw ba o ang batang ito dito? Tanong ni Tiller habang patuloy siyang nanunuya kay Yilin. Siyempre kailangan mong patayin siya, kung gayon. Alipin lang siya. Kahit na sinusunog mo siya hanggang kamatayan, gagamitin ko pa rin sa iyo hanggat buhay ako. Panipi. Si Yilin ay nagmadali na tumalikod. Hahaha. Ang mga aksyon ni Yilin ay nagpatawa sa lahat hanggang sa lahat sila ay lumiligid sa pagtawa. Tumigil sa pagtawa. Panahon na para sa iyo na kumilos. Maaari mo ring pahintulutan si Miss Daly na maranasan at masaksihan ang isang madugong eksena. Sabi ni Tiller habang kumalas ang kamay niya. Okay, boss. Ang batang ito ay marahil ay natatakot na ng hanggal. Hindi pa siya gumanti sa lahat ng oras na ito, ngunit tiyak na siya ay sumisigaw sa sakit mamaya. Panipi. Sinabi ng subordinate na may ngiti sa kanyang mukha habang naglalakad papunta kay Gerald. Bata, mamamatay ka na sa lalong madaling panahon. Mas mahusay mong isigaw ito ng malakas kung mayroon kang mga huling salita. Panipi. Ang subordinate ay sinabi ng maligaya habang pinutok niya ang kanyang sariling leeg ng bahagya. Siya. Tulad ng para kay Gerald, nakatuon pa rin siya at gumawa lang siya ng isang tahimik na kilos sa subordinate. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa mo? Ang subordinate ay nakuha sa reaksyon ni Gerald. Ang himala ba na nabanggit mo ay matatagpuan sa isang yungib sa desyerto mga 70 milya ang layo mula sa lugar na ito? Maganang tanong ni Gerald. Bata, paano mo nalaman iyon? Panipi, hindi maiwasang makaramdam si Tiller. Ang bagay na ito ay isang napakalaking lihim. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kung paano ko nalaman ang tungkol dito. Sa pamamagitan ng paraan, sinabi mo na nais mong panatilihin ang babaeng ito dito. Natatakot ako na hindi ito posible. Kailangan niyang dalhin ako upang makita ang aking mga kaibigan. Panipi. Gumagamit si Gerald ng kanyang sariling enerhiya ng konsentrasyon upang maghanap para sa isang lugar na napuno ng isang banal na espiritu na malapit. Tulad ng inaasahan, nakalock siya sa isang lugar. Batay sa reaksyon ni Tiller, parang ang lokasyon ng himala na kanyang naisip ay talagang tama. Ito ay ang makasaysayang mga lugar ng pagkasira na kanilang pinag-uusapan. Ikaw brat, ikaw ba talaga ang pipi at walang utak? Malapit na kayong mamatay. Mayroon akong higit sa 70 lalaki sa aking manor, at madali silang malunod sa iyo ng isang solong bibig ng kanilang laway bawat isa. Talagang naglakas loob kang subukan at makipag-ayos sa akin sa oras na ito. Tila parang hindi ka talaga isang matalinong bata. Bukod dito, ikaw ay tunay na bobo. Naisip mo ba talaga na mababanto mo ako dahil alam mo ang lokasyon ng mga makasaysayang pagkasira? Panipi. Umiling-iling si Tiller. Ang lahat ng mga kalalakihan ni Tiller ay nag-sneer din habang nakatitig sila kay Gerald. Hindi ko sinusubukan na makipag-ayos sa anumang mga termino sa iyo. Sa palagay ko ay malinaw na ipinahayag ko ang aking mga hangarin. Iyon ang aking mga salita, at ang aking mga salita ay mga utos sa harap mo. Kung tumanggi kang sumunod sa aking mga utos, panipi, ang mga sulok ng labi ni Gerald ay naging isang ngiti habang nagpapatuloy siya, papatayin ko lang kayong lahat, kung gayon. Kabanata 1387. Hahaha. Boss, nakumpirma ko na ang taong ito ay tiyak na isang lunatic. Hindi siya maaaring maging mas masungit kaysa dito. Panipi. Ang karamihan ng mga tao ay lahat ay tumatawa ng malakas sa oras na ito. Huwag banggitin ng iba, ngunit kahit si Yilin ay nakatingin din kay Gerald na parang tanga siya. Tunay na may mali sa utak ng taong ito. Maaari siyang maging isang maliit na mas matalinong, at maaaring siya ay lumuhad at humingi ng tawad kay Tiller sa mercy sa sandaling ito. Gayunpaman, talagang binibigkas niya ang walang kaparerekan ng hindi ginagamit ang kanyang utak. Hindi, sa katunayan, nagsasalita pa siya tulad ng isang baliw. Nasa gilid na siya nang namamatay. Si Yilin ay orihinal na nakaramdam ng awa sa kanya, ngunit ngayon, hindi na niya naramdaman kahit isang bakas ng pakikiramay sa kanya. Siya ay isang tanga, at siya ay tunay na nararapat na mamatay. Naisip ni Yilin sa kanyang sarili. Master Dario, natawa na ako ng sapat. Ang pagpatay sa kanya ay orihinal na dapat na maging isang seryosong bagay. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ang binata na ito ay maging isang bagay na nakakatawa. Kalimutan mo na. Patayin mo siya ngayon at hayaang masaksihan ni Miss Daly ang kanyang kamatayan sa kanyang sariling mga mata. Panipi.
Umiling-iling si Tiller sa kanyang mukha. Ang bibig ni Dario ay bumaluktot sa isang ngiti na puno ng panlalait. Sa oras na ito, diretso siyang lumakad papunta kay Gerald habang hinawakan niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Gerald. Handa siyang itapon si Gerald sa gasolina. Ngunit sa lalong madaling panahon, siya ay puno ng pagkabigla at sorpresa. Ito ay dahil natagpuan niya na kahit gaano kahirap ang sinubukan niya, ang binata sa harap niya ay hindi lilipat. Naramdaman ni Dario na parang hinailan niya ay hindi isang tao, ngunit isang malaking bundok. Ang kanyang sariling lakas ay tila banayad at hindi gaanong mahalaga sa harap ng taong ito. Maaari ba itong maging isang ilusyon? Nakakatakot si Dario. Siya ay isang nangungunang master sa lahat ng mga masters. Ang kanyang bakal na bakal ay nasa punto ng pagiging perpekto. Madali niyang basagin ang isang baka hanggang sa kamatayan na may isang palad lamang. Kaya, bakit hindi niya maiayos ang binata na ito, kung gayon? Hahaha. Tumawa si Gerald ng mahina habang nakatingin sa kanya. Ang pagtawa ni Gerald, at lalo na ang hitsura sa kanyang mga mata, na talagang pinasasalamatan si Dario sa buong likuran niya. Ikaw, ano ang tinatawanan mo? Tanong ni Dario sa pagtataka. Natatawa ako sa inyong lahat. Lahat kayo ay tunay na nakakaawa. Naisip mo ba talaga na ang mga taong katulad mo ay maaaring patayin ako ng ganyan? Bukod dito, sinabi mo pa sa akin ang isang malaking piraso ng balita. Panipi. Umiling-iling si Gerald. Sa sandaling ito, simpleng inalog niya ang kanyang katawan ng bahagya. Boom! Ang bahagi sa pagitan ng hinlalaki at daliri ni Dario ay napunit ng diretso, at ang kanyang buong katawan ay tinamaan ng isang mabilis na pag-agos ng enerhiya habang siya ay lumipad sa likuran at bumagsak ng labis sa lupa. Ang mga damit ni Dario ay napunit na dahil sa pagsabog, at siya ay mukhang sobrang kaawa-awa at nakagagalit sa oras na ito. Ang lahat ng mga ugat sa kanyang mga bisig ay nakausli, at ito ay nakabulok, na naghahanap ng 3 beses na mas malaki kaysa sa ito ay nasa isang instant. Ito ay tinanggal. Ang braso niya ngayon ay lumpo. Tiningnan ni Dario ang binata sa kawalan ng paniniwala habang siya ay nilunok ng ligaw. Siya ba ay isang tao o isang demonyo? Tulad ng para kay Tiller, ang kanyang mga eyelid ay twitched wildly habang nagmamadali siyang kumuha ng ilang mga hakbang pabalik. Ang eksenang ito ay malinaw na natakot sa kanya. Mas nagulat pa si Ilin, at ginamit niya ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang bibig sa pagkabigla. Orihinal na naisip niya na ang taong ito ay isang taong nakakalungkot lamang isang hanggal na nakamamanghang tanga. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay talagang magiging kasing lakas ng isang Diyos. Ang impresyon ng lahat kay Gerald ay agad na nagbago sa sandaling ito. Ito ay dahil ang isang malakas na hangarin sa pagpatay ay tinaakpan ang sarili sa kanilang lahat sa puntong ito. Huwag mo kaming gulo. Si Tiller ay sumigaw ng ligaw, mga kapatid. Alisin ang iyong mga pistola ngayon. Gusto ko kayong lahat na ilabas ang iyong mga pistola. Huwag hayaang ilipat siya. Panipi. Si Tiller ay masalimuot. Sa sandaling kinuha ng mga subordinate ni Tiller ang kanilang mga sandata, pinasasalamatan lamang ni Gerald ang kanyang kamay, at ang lahat ng mga sandata ay nahulog sa kanilang mga kamay sa isang instant habang ito ay lumipad sa gilid. Novel drama. Sa kanan at doon, lahat ay nababalot. Si Tiller ay nasa mundo sa ilalim ng lupa sa loob ng mahabang panahon, at sa sandaling ito, sa wakas ay makikita niya ang uri ng pagkakaroon na ang batang ito na nakatayo sa harap niya talaga. Kabanata 1388. Para siyang isang demonyo na madaling pumatay ng sinuman sa anumang oras na may isang solong kisap mata ng kanyang mga daliri. Huwag lumipat. Huwag nang ilipat pa. Nais kong manatili ang lahat. Panipi. Itinaas ni Tiller ang kanyang kamay upang hudyat ang kanyang mga subordinate upang hindi na sila kumilos ng mas matagal. Pagkatapos, dahan-daang lumakad si Tiller sa harap ni Gerald bago siya lumuhad ng diretso sa harap niya na may tinak. Boss, ako? Mali ako. Si Tiller ay yumuko sa harap ni Gerald na may isang ekspresyon sa kanyang mukha na napuno ng paggalang. Tama iyon. Napakatalino mo talaga. Ang pakikipag-usap sa akin sa postura na ito ay marahil ang pinakamahusay at pinakamatalinong bagay na nagawa mo sa iyong buong buhay. Panipi. Hindi kailanman iisipin ni Gerald ang tungkol sa hustisya o katwiran tuwing nakikipag-usap siya sa ganitong uri ng mga tao. Tanging ang takot mula sa malalim sa loob ng katawan at isipan ay tunay at lubos na kumbansihin ang isang tao na isuko ang kanyang sarili. Ako, mali rin ako. Mangyaring extra ang aking buhay. Handa akong mangako ng aking katapatan sa iyo at ihatid ka sa tabi mo mula ngayon pasulong. Panipi. Tulad ng para kay Dario, nang makita niya na si Tiller ay tila gumawa ng isang makitid na pagtakas matapos lumuhad sa harap ni Gerald, nagmadali si Dario na lumuhad at yumuko din sa harap niya. Sino sa palagay mo?
Naisip mo ba talaga na ang isang tulad mo ay magiging karapat-dapat na manatili sa tabi ko upang maglingkod sa akin? Ikaw, hindi ka kwalipikado o karapat-dapat na maging aking aso. Panipi. Umiling-iling si Gerald. Mangyaring ekstra ang aking buhay. Nakiusap si Dario habang patuloy siyang yumuko at kumatok sa lupa. Ito ay isang tangke ng gasolina. Sinabi mo nalilito mo ako ngayon. Nangyayari lamang ito na hindi ko pa nakita ang sinumang pumatay sa ganitong paraan. Kaya, nais kong buksan ang aking mga mata at masaksihan ito para sa aking sarili ngayon. Malamig na sagot ni Gerald. Sa sandaling bumagsak ang kanyang tinig, itinaas ni Gerald ang kanyang kamay habang siya ay inhaled, at si Dario ay lumipad ng diretso sa tangke ng gasolina sa isang instant. Habang sinaksak niya ang kanyang mga daliri, isang apoy ang bumaril ng diretso. Ang isang pagsabog ng lupa na sumabog ng apoy ay hindi pinapansin sa isang iglap, at sinimulan ni Dario na sumigaw ng malakas na parang siya ay isang baboy na pinapatay. Hinawakan ni Yilin ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay habang nagsimula siyang sumigaw sa takot. Sa oras na ito, si Tiller at ang kanyang pangkat ng mga subordinate ay nilamon din ng ligaw habang ang lahat ng mga ito ay sumabog sa malamig na pawis. Ang taong ito sa harap nila sa sandaling ito ay, sa katunayan, isang buhay na demonyo. Ang lahat ay lumuhad agad, at walang nang ahas na tumingin ng diretso sa mga mata ni Gerald. Mayroong kahit na isang tao na sumilip sa kanyang pantalon. Ito ay kung paano ito dapat. Kung alam mo na mangyayari ito, bakit ka mag-abala sa pakikipag-usap ng walang kaparerekon ngayon? Panipi. Umiling-iling si Gerald habang ngumiti siya ng bahagya. Pagkatapos, tiningnan niya si Yilin at sinabing, Miss Daly, hindi rin ako nagbibiro sa iyo ngayon. Kung alam mo talaga ang kinaroroonan ng aking mga kaibigan, mas mahusay mong dalhin ako upang makita sila ngayon. Panipi. Napalunok si Yilin sa oras na ito. Niloloko niya si Gerald. Hindi niya alam ang tungkol sa mga kaibigan ni Gerald. Natakot siya. Natatakot siya na mamatay siya kung sasabihin niya sa kanya ang katotohanan ngayon. Novel drama. Gayunpaman, kung tumanggi siyang sabihin sa kanya ang katotohanan, tiyak na mamatay siya, kung gayon. Matapos pag-isipan ito, sa wakas ay kinumpirma ni Yilin, ako. Hindi ko na nakita ang iyong mga kaibigan. Simpleng nagsisinungaling lang ako sayo. Humihingi ako ng paumanhin. Mangyaring ekstra ang aking buhay. Hindi na ako maglakas loob na gawin ito muli. Panipi. Maaari ba na sila ay tumungo na sa mga makasaysayang pagkasira na pinag-uusapan mo? Narinig ko ang boss ng hotel na nagsasabi na ang mga tao na kinuha sila at dinala sila ay lahat ay nakasuot ng parehong damit tulad ng dosenang ito o kaya ng iyong mga subordinate. Patuloy na nagtanong si Gerald. Marahil ito ang pamilyang Zantes. Maaari silang kunin ni G. Zantes. Parehong ang pamilyang Zantes at ang pamilyang Daly ay may katulad na logo sa kanilang mga dibdib. Panipi. Sinabi ni Tiller na ibinaba ang kanyang ulo sa oras na ito. Sigurado ka ba? Tanong ni Gerald habang sumimangot siya. Tumango si Tiller ng paulit-ulit na sinabi niya, sigurado ako. Boss, maaari ko bang tanungin kung ang mga kaibigan na binabanggit mo ay binubuo ng 3 kababaihan at 2 lalaki? Panipi. Oo, si Zyla ay ang pag-iisip ng kaluluwa. Mahigit 3 araw na ngayon, kaya dapat na siya ay lumabas sa katawan ni Rosie. Tumango si Gerald sa oras na ito. Tama iyon. 2 araw na ang nakalilipas, inanyayahan ni G. Zantes ang ilang mga Panginoon na lumapit, at tila napakalakas. Sila rin ang nag-unravel ng misteryo ng mga makasaysayang pagkasira. Ilang beses na akong nakilala ang mga taong iyon, at sinabi nila na naghihintay sila ng isang tao rito. Naisip ko na ang taong hinihintay nila ay dapat na maging mas malakas at makapangyarihan, kung gayon. Panipi. Sa pag-iisip niya tungkol dito, nilamon ni Tiller ang kanyang laway at tinanong, maaari bang ikaw ang taong hinihintay nila? Tama iyon. Nais kong dalhin mo ako upang makita sila ngayon. Panipi. Casual na sinabi ni Gerald gamit ang kanyang mga kamay sa likuran. Si Tiller ay nanginginig ng bahagya habang siya ay tumango ng paulit-ulit. Kabanata 1389. Sa sala, sa Zantes Manor. Ang isang nasa gitnang lalaki at isang binata ay nakaupo sa sofa habang tinalakay nila ang isang bagay na sineseryoso sa 7 tao na lahat ay nagbihis ng mga itim na uniforme. Ang bagay na ito na may kaugnayan sa mga makasaysayang pagkasira ay ang pinakamalaking kaganapan na iling sa buong mundo. Kaya, kailangan nating maging labis na maingat at masalimuot sa oras na ito. Tulad ng para sa 7 sa iyo, mayroon kang pambihirang mga kasanayan at kakayahan. Kaya, kakailanganin nating umasa sa iyo Masters upang matulungan kami sa hinaharap. Panipi. Sinabi ng gitnang may edad na habang tumatawa siya ng isang teacup sa kanyang kamay.
Ang taong nasa gitnang may edad na ito ay si Wesen Zantes, at siya ang pinuno ng pamilyang Zantes, na isang kilalang puwersa ng pamilya. Si Wesen ay isang napakamalupit at walang awa na tao, at siya ay sumasamba sa teolohiya sa buong buhay niya. Patuloy siyang lumalawak at itinatayo ang kanyang pamilya sa tulong at koneksyon ng iba't ibang mga madilim na puwersa sa mga nakaraang taon. Ang binata sa tabi niya ay si Sloan, na karaniwang tinutukoy bilang batang Master Zantes. Tila nagmana siya ng lahat ng mga katangian ni Wesen, at nalampasan pa niya ang kanyang ama sa ilang mga paraan. Kahit na mula sa isang batang edad, nakakuha na siya ng isang mabisyo na pamagat dahil mayroon siyang isang napakawalang awa na karakter na nakatago sa likod ng kanyang banayad na hitsura. Siya lamang ang anak ni Wesen. Tulad ng para sa 7 taong ito, lahat sila ay may kasanayan sa mga nangungunang masters na inanyayahan lamang ng pares ng ama at anak na lalaki. Sa gitna ng 7 tao, mayroong 6 na kalalakihan at isang babae, at mayroon silang isang napakalakas at pag-alit na aura na sumasaklaw sa kanila. Ang pamilyang Zantes ay orihinal na naisip na ang makasaysayang pagkawasak na kanilang natuklasan ay isang malaking sinaunang libingan lamang. Gayunpaman, hindi magiging madali para sa kanila na basagin ang sinaunang libingan na ito kung sila ay umaasa lamang sa lakas ng pamilyang Zantes. Kaya, nagkakaisa sila sa pamilyang Daly, pamilya ng Lacraft, at iba pang malalaking pamilya upang magkasama na bumuo at magbukas ng mga pagkasira sa kasaysayan. Ibabahagi nila ang lahat ng pantay pagkatapos na tipunin ang mga kayamanan. Siyempre, tulad ng bawat pares ng pagkalkula ng ama at anak, imposible lamang para sa lahat ng mga partido na ibahagi ang lahat ng pantay sa pagtatapos ng araw. Kaya, natural na mayroon silang sariling mga plano tungkol sa kung paano nila haharapin ang iba pang malalaking pamilya. Gayunpaman, hindi kailanman inaasahan ni Wesen na hindi ito talaga isang sinaunang libingan. Sa halip, ito ay isang lugar na napuno ng maraming mga espiritual na artifact. Ang lahat ng nasa loob ay hindi masusukat sa pamamagitan ng halaga o presyo nito. Sa makatuwid, ang pamilyang Zantes ay kailangang samantalahin ang lahat sa kanilang sarili. Ang kanilang plano ay orihinal na pagpunta ng maayos, ngunit sa hindi inaasahan, ilang mga estranghero ang dumating sa lugar na ito ilang araw na ang nakakaraan. Mas kakaiba sila. Natuklasan nila ang lihim ng sinaunang libingan na ito kaagad, at tinulungan pa nila ang lahat na pumasok sa kailaliman ng himalang ito. May mga kalalakihan at kababaihan sa gitna ng pangkat na ito ng mga tao. Mayroong isang napakagandang batang babae at isang may edad na lalaki na may mukha na puno ng mga scars, at mayroon ding isang napakatahimik at tahimik na nasa edad na sa gitna nila. Pinukaw nila at naakit ang pansin ni Wesen at Sloan. Wala sa kanila ang mukhang mga tao na ang sino man ay dapat na madaling pukawin. Sa makatuwid, tiyak na hindi ito matalino sa kanila na magkaroon ng isang direktang paghaharap at salungatan sa kanila. Kaya, inanyayahan ni Wesen at Sloan na lumapit sila upang maaari silang mabuo at higit na matuklasan ang mga makasaysayang pagkasira ng magkasama bago nila maputol ng lubusan sa isang swoop. Iyon ang humantong sa kasalukuyang eksena sa ngayon. Chairman Zantes, mayroon kang isang kagilahilalas na reputasyon, at kilala ka sa iyong malaking lakas. Sa oras na ito, talagang nagbabayad ka ng napakataas na presyo upang anyayahan lamang ang 7 monsters mula sa Snow Mountain upang personal na maglakbay dito. Kaya, maaari bang posible na ang mga kasanayan at kakayahan ng ilang mga tao na sinusubukan ni Chairman Zantes na makitungo ay nakarating na sa isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na punto? Panipi. Ang pinuno ng 7 monsters mula sa Snow Mountain ay nagsalita sa oras na ito. Oo, kung hindi yun ang kaso, hindi ako maglakas loob na gulo ang 7 sa iyo. Sagot ni Wesen. Chairman Zantes, bakit hindi mo sasabihin sa amin ang tungkol sa iyong mga plano, pagkatapos? Ang pinuno ng 7 monsters mula sa Snow Mountain ay isang matandang lalaki, at ngumiti siya habang hinuhubaran niya ang kanyang mga mata. Sila ay isang pangkat ng mga tao, at hindi ko alam kung paano nila natuklasan ang himala. Bukod dito, pinasok pa nila ang lalim ng himala. Ito ay talagang simple. Alam ko na ang 7 monsters mula sa Snow Mountain ay nagmamayari ng isang uri ng lason na kilala bilang Snow Mountain Silkworm Venom na maaaring mabago sa isang nakakalason na hamog. Ito ay imposible na ihinto ang ganitong uri ng lason. Sa makatuwid, iniisip kong ilabas ang nakakalason na hamog na ito sa kalaliman ng himala. Pagkatapos nito, upang manatili sa ligtas na panig, nais kong mag-abala sa 7 monsters ng Snow Mountain upang personal na pumasok at papatayin silang lahat bago ilabas ang kanilang mga bangkay. Sa oras na iyon, handa akong ibahagi ang mga bunga ng aking tagumpay sa 7 sa iyo. Sabi ni Wesen habang ngumiti siya. Ang 7 monsters ng Snow Mountain ay natural na hindi natatakot sa ganitong uri ng lason. Sa sandaling narinig nila ito, nadama din ng 7 monsters ng Snow Mountain na magagawa ito.
Kaya, natural silang tumango, isa-isa. Sa oras na ito, ang isang lingkod ay biglang lumakad ng magalang. Sir, si G. Lacraft ay nagdala ng isang binata dito kasama siya upang makita ka. Hanem. Sige, kung gayon. Anyayahan siya, sabi ni Wesen habang ngumiti siya. Tulad ng para sa 7 monsters ng Snow Mountain, nawala sila mula sa sofa sa isang blink ng isang mata, halos parang hindi pa sila naroroon. Hindi mapigilan ni Sloan ang kanyang mga eyelid mula sa twitching ng bahagya. Pagkatapos nito, pumasok sina Gerald, Tiller, at Yilin. Chairman Lacraft, sino ito? Kabanata 1390. Ito si Mr. Crawford. G. Gerald Crawford. Magalang na sabi ni Tiller habang ginagawa ang pagpapakilala. Mr. Nandito ngayon si Crawford dahil hinahanap niya ang ilang mga masters na inimbitahan ni Chairman Zantes na pumunta ilang araw lang ang nakalipas. Lahat sila ay kaibigan ni Mr. Crawford. Kasabay nito, nais din ni Mr. Crawford na mag-imbestiga at tingnan ang himala. Sa mga oras na ito, si Tiller ay kumikilos na parang anak sa harap ni Gerald, at hindi man lang siya ng ahas na huminga ng malalim. Tulad ng para kay Wesen, nakakuha din siya ng ilang mahahalagang impormasyon at mga pahiwatig sa oras na ito. Ito ay lalo na dahil ngayon lang niya nabalitaan na ang mga tao sa kuweba na lasunin niya ay talagang mga kaibigan ng binatang ito. Dahil dito ay nakaramdam siya ng kaunting takot at pagkabalisa. Oh, magiging madali para sa atin na pag-usapan ito, kung gayon. Kaibigan ka pala ng iilang master na iyon. Sabi ni Wesen habang nakangiti, at gusto niyang makipagkamay kay Gerald. Tumigil ka na sa pagsasalita ng napakaraming kalokohan at dalhin mo ako para makita sila. Si Gerald naman, mabilis na dumapo ang matalim na tingin sa kwarto habang malamig na sumulyap kay Wesen. Sa sandaling ito, bigla siyang nagsalita. Mayabang kang tao. Hindi napigilan ni Sloan na magalit nang makita ang pagiging mayabang at dominante ni Gerald. Sloan, huwag kang masungit. Gayunpaman, pinigilan siya ni Wesen bago niya sinabing, sige. Dahil determinado ka at may intensyon kang mag-imbestiga at suriin ang himala, magpapadala ako ng ilang lalaki para manguna. Mukhang sumang-ayon si Wesen sa hiling ni Gerald pero sa totoo lang, may sama ng loob na siya kay Gerald. Sa pagkakataong ito ay agad niyang inayos ang kanyang compound na pamunuan si Gerald at dalhin sa kuweba. Hindi nagtagal pagkaalis ni Gerald, galit na inihampas ni Sloan ang kanyang mga kamay sa mesa habang sinasabing, Dad. Bakit ngayon mo lang ako pinigilan imbes na hayaan mo akong harapin ang mayabang na batang iyon? Masyado kang padalos-dalos at walang ingat. Huwag kalimutan na ang mga taong iyon ay mga Panginoon din na may mahusay na kakayahan. Tungkol naman sa binatang iyon, bagamat wala tayong nakikitang kakaiba sa kanya, hindi mo ba napansin na si Yilin Daly at Tiller Lacraft ay parehong takot na magsalita sa harap niya? Kaya naman, halatang hindi kasing simple ng hitsura niya ang lalaking ito. Nagsalita si Wesen sa oras na ito dahil madali niyang nasasabi ang ilang bagay sa isang sulyap pagdating sa ilang bagay sa ilalim ng lupa. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Dadalhin ba talaga natin siya sa sinaunang puntod? Tanong ni Sloan habang nakakunot ang noo. Siyempre, hindi. Para maiwasan ang anumang bago at masalimuot na problema na lumitaw, gusto kong anyayahan ang 7 monsters mula sa Snow Mountain na harangin at patayin siya habang papunta siya doon. Sa ganoong paraan, matutupad ang ating misyon sa sandaling lason natin ang iilang mga master sa loob ng kuweba hanggang sa mamatay. Path. Sa aking palagay, wala nang silbi sa akin si Tiller Lacraft at ang pamilyang Daly. Sabi ni Wesen habang nanunuya. Sa oras na ito, biglang muling lumitaw ang 7 halimaw mula sa Snow Mountain na kanina lang nawala sa sofa. Bahagyang naningkit ang mga mata nilang 7. Mukha silang lahat ay napakatahimik sa pagmumuni-muni at walang makamundong hilig. Ito ay talagang isang kinakailangang kalidad ng bawat nangungunang master. Lagi nilang ipinipikit ang kanilang mga mata upang magpahinga at pakalmayan ang kanilang isipan upang sila ay palaging malubog sa isang tiyak na kahanga-hanga at mahiwagang kalagayan. Talagang napakatalino ng batang iyon ngayon. Kung hindi lang dahil sa pangangailangan ni Chairman Zantes, naisipan ko na siyang kunin bilang alagad para matrain ko pa siya. Sa kasamaang palad, dahil ito ang kagustuhan ni Chairman Zantes, kailangan niyang mamatay ngayon. Nakapikit na sabi ng matanda na siyang pinuno ng grupo. Kailangan kong guluhin ang 7 sa inyo, kung gayon. Tuwang-tuwa si Wesen, at dali-dali niyang kinuha ang mainit na ginseng tea habang naghahanda na palitan ang alak ng tsaa. Itinaas ng matanda ang kanyang kamay at tinanggihan ito habang sinabing, hindi na kailangan. Babalik kami agad. Maaari mong iwanan na lang ang tsaa dito dahil hindi ito lalamag. Tumawa ng mapait ang matanda. Pagkatapos nito, ang kanilang mga figure ay ganap na nawala. Sa sandaling ito, tanging isang binata na lang ang naiwan na nakaupo sa sofa at naka-cross legs.
Siya ang pinakabata sa 7 halimaw ng Snow Mountain. Mr. Evan, bakit hindi ka sumama sa kanila? Curious na tanong ni Sloan. Kasi sapat na silang 6 para makumplito ang misyon. Sa ganang akin, ang dahilan kung bakit ako nananatili ay dahil naatasan ako sa pananagutan na manatili kay Chairman Zantes upang matanggap natin ang mga bunga ng ating tagumpay ng sama-sama. Sagot ng binata na nagngangalang Evan na may malabong ngiti sa labi. Kabanata 1391. Ilang sandali pa nang si Gerald na nakasakay sa kotse na ipinadala ni Wesen biglang nadama ang paghinto ng kotse. Ang panunood habang ang driver ay nagliliyab ng isang sigarilyo at sumulyap sa kanyang likurang view ng salamin na nagpapakita ng isang malamig na pagngiti kay Gerald sa proseso. Tinanong ni Gerald, nasa kalahati kami doon, hindi ba? Bakit mo napigilan ang kotse? Panipi. Oo, may kamalayan ako. Medyo pagod na lang ako kaya kailangan kong magpahinga ng kaunti. Sumagot ang driver, hinahamak na nakasulat sa buong mukha niya. Pagod. Mangyaring, hindi ka pa nagtutulak ng matagal. Tingnan mo, magagawa mo ang anumang nais mo sa sandaling naabot ko ang aking patutunguhan, ngunit hanggang doon, pinakamahusay na magmaneho ka. Sabi ni Gerald habang umiling-iling siya. Medyo matapat, ayaw ni Gerald na patayin lamang ang mga tao kung hindi niya kailangan. Pagkatapos ng lahat, mahalaga ang lahat ng buhay. Kung hindi yun ang pananaw niya sa buhay, mas gugugol niya ang mas kaunting oras sa pagsasalita ng walang kaparirikon sa mga ganitong tao at pinatay lamang sila ng pagkakataong kaya niya. Ha! Sa palagay mo ba talagang ikaw ay isang uri ng malaking pagbaril? Nag-sneered ang driver habang lumingon siya upang tumingin muli sa likurang view ng salamin. Sa oras na ito, gayunpaman, 6 na malabog na mga numero ang maaaring makita ng dahan-daang paglapit sa kotse. Napansin ang pagkakaroon ng mga taong tulad ng demonyo, si Gerald pagkatapos ay ngumiti ng Riley habang umiling-iling siya bago sabihin, kaya't bakit ka naging sobrang sabong, inayos mo ba si Wesen na huminto ka sa kalahati at pinatay ako? Sa totoo lang, plano ni G. Zantes na mangyari ang lahat. Habang ikaw ay medyo hindi mapakali, hindi ko masuway ang aking mga order upang mas mahusay kang makalabas at papatayin na. Sinamsam ang driver habang siya ay sumulpot sa sasakyan. Bago tumayo ng malayo, tumawid ang kanyang mga braso habang naghahanda siyang tamasahin ang kasawian ni Gerald. Nakikita iyon, Tiller na tahimik na nakaupo sa tabi ni Gerald sa buong oras na ito hindi sinasadya na sinabi, ano ang dapat nating gawin, G. Crawford. Ang mga taong iyon ay mukhang mga demonyo. Panipi. Ano ang dapat matakot? Kahit na sila ay tunay na mga demonyo, magiging demonyo lang ako noon. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya bago lumabas ng kotse. Sa pagtingin sa 6 na tao, ang ngiti ni Gerald ay nanatili habang tinanong niya, mga kababaihan at mga ginoo, maaari bang ipadala ka ni Wesen upang patayin ako? Nilalayon mo bang harapin ang aking kaibigan dito sa sandaling tapos ka na sa akin? Panipi. Tama ka. Tila wala akong maling impression sa iyo. Sa kasamaang palad, habang nakakalungkot na patayin lamang ang isang matalinong binata tulad ng iyong sarili, wala tayong sasabihin sa ganito. Sinabi ng isang matandang lalaki na lumilitaw na pinuno ng 6 habang umiling-iling siya. Sa kung gaano siya kagwapo, kailangan kong sumang-ayon. Nagtataka ako kung dapat ko bang kasiyahan ang aking sarili sa kanya bago natin siya patayin, sabi ng isa sa mga kababaihan sa pangkat habang pinipigilan niya ang kanyang dila sa halip ay masungit. Huwag maging malikot, kapatid na babae. Magmadali lang tayo at maisakatuparan ang ating gawain. Kapag namatay na siya, pupunta tayo sa kung saan ang himala ay papatayin ang nalalabi sa mga tao doon. Sumagot ang matandang lalaki mula pa nang lumingon siya upang tumingin sa babae na nagbitiw. Sa sandaling iyon, tinanong ni Gerald na tinanong, matapat, mayroong isang bagay na nagbog sa akin ng ilang sandali. Nagtataka ako kung magiging mabait ka upang malutas ang aking mga pagdududa. Panipi. Oh, bueno. Dahil mamamatay ka pa, bibigyan ka namin ng 2 minuto upang magtanong ng anumang pangwakas na mga katanungan. Sagot ng matanda. Well, ang bagay ay, nalaman kong kakaiba na patuloy akong bumagsak sa mga kaaway tulad mo na tiyak na maaari mo akong patayin. Lahat kayo ay tila labis na ipinagmamalaki ng iyong mga plano at katalinuhan, may dahilan ba para doon? Tanong ni Gerald sa paraang iminungkahi na humihiling siya sa kanila ng payo. Kung iyon ang tanong, kahit na masasagot ko iyon para sa iyo. Ang lahat ng mga ito ay nararapat na tiwala dahil hindi lamang sila ang 6 na pinakamalakas na tao sa mundo, ngunit nagpapatakbo din sila sa ilalim ni G. Zantes at ng kanyang anak, na parehong kilala sa kung gaano sila kagaling sa pag-estratehiya. Gamit ang lokasyon at kahit na oras ng iyong pagkamatay na nakatakda sa bato, bakit hindi nila ipagmalaki ito? Kinutya ang driver habang nakangiti ng walang tigil. Nakikita ko, si G.
Xanthus ay tila ang uri ng tao na nasisiyahan na mapupuksa ang mga tao sa sandaling walang saysay sa kanya. Sa isip ko, sigurado ako na mayroon na siyang isang backup na plano na dapat pitong ng kanyang mga tao na hindi natapos na patayin ang aking kaibigan dito. Ikaw, ano ang sinabi mo? Sinabi ng driver, ang kanyang smugness ay agad na nawawala. Malinaw din na ang anim na iba pa ay hindi mabait na mapahiya ang kanilang katalinuhan. Gamit nito, sinabi ng matandang lalaki, sapat na iyon. Tapos na ang oras mo. Masiyahan sa iyong buhay sa impyerno. Panipi. Kasunod nito, ang matandang lalaki pagkatapos ay kumala sa kanyang kamay, hangarin na lumikha ng isang talim ng hangin na lilipad patungo kay Gerald at sirain ang lahat ng kanyang mga panloob na organo. Gayunpaman, kahit na ang palad ng matandang lalaki ay nakabukas, mabilis niyang natanto sa kanyang sorpresa na walang talim ng hangin na nabuo. Sa katunayan, parang ang kanyang panloob na lakas ay nawala lamang sa lahat ng biglaang. Malawak na ang kanyang mga mata sa kawalan ng paniniwala, ang matandang lalaki pagkatapos ay nagbulong, paano ito posible? Napansin na ang kanilang pinuno ay tila nagkakaproblema, ang iba pang limang ay agad na gumawa ng kanilang sariling mga galaw, lamang upang magtapos sa isang katulad na sitwasyon tulad ng matanda. Wala sa kanila ang may kakayahang makapinsala sa anumang pinsala kay Gerald. Ikaw, sino ang eksaktong ikaw? Kabanata 1392. Kahit na sila ay nagsneering sa kanya, lahat ng anim sa kanila ay natagpuan ang kanilang sarili na kumukuha ng ilang mga hakbang sa kanilang pagkabigla. Si Gerald mismo ay umiwas ng ulo bago sabihin, sinabi ko sa iyo, hindi ba? Tila nasisiyahan ng mga tao sa pag-aakalang maaari nila akong patayin, at lahat kayo ay buhay na patunay nito. Tingnan, lantaran, lahat kayo ay butil lamang ng alikabok sa akin, at hindi ko matiis ang paningin ng alikabok. Panipi. Kasunod nito, sinaksak ni Gerald ang kanyang daliri sa kanila, na lumilikha ng isang paputok na tunog bilang isang malakas na alon ng hangin na mabilis na lumipad patungo sa anim na tao. Ang alikabok ngayon ay lumilipad sa lahat ng mga direksyon kung gaano kalakas ang pagsabog ng hangin, lahat ng anim sa kanila ay likas na umikot, hangarin na makatakas. Pagkatapos ng lahat, alam nila sa isang katotohanan na ang pagkuha sa pag-atake na iyon ay tiyak na magbaybay ng instant na kamatayan para sa kanila. Anong hindi makataong lakas? Habang tumatakbo ang tanging bagay sa kanilang isip ngayon, wala sa kanila ang tila nagawang iangat ang kanilang mga binti. Ito ay halos parang ang mas mababang kalahati ng kanilang mga katawan ay lumingon. Hindi kahit nasubukan ang pagtakas, ang lahat ng anim sa kanila ay biglang natagpuan ang kanilang mga sarili na nagyayelo sa lugar habang sila ay lumingon na nakatingin sa isa't isa na may pinalawak na mga mata, lahat sila ay sigurado na naramdaman lamang nila ang isang simoy ng hangin na dumaan sa kanilang mga leeg. Pagkalipas ng isang segundo, ang kanilang mga decapitated na ulo pagkatapos ay gamulong sa lupa. Nang makita iyon, ang stupefied driver na nakatayo sa cross-arm sa gilid sa buong oras na ito sa pag-iisip ng kanyang sarili. Di naisipin na ang taong ito ay talagang magiging malakas ito. Didon ay hindi lumapit. Sigaw ng nanginginig na driver ang pangalawang Gerald ay bumalik upang tumingin sa kanya. Nang magsimulang maglakad papunta si Gerald papunta sa kanya, agad na lumuhad ang driver habang humingi siya ng tawad, "Please extra ang aking buhay, boss. Patawarin mo ako sa hindi pagtupad na kilalanin kung gaano kakalakas na mas maaga." Panipi. Ang kanyang noo ngayon ay pinindot laban sa lupa, naramdaman ng driver habang dahan-daang inilagay ni Gerald ang kanyang paa sa itaas ng kanyang ulo. Ang pagpahid ng dumi sa kanyang sapatos sa buhok ng driver, sumagot lang si Gerald, huli na para sana. Ang pagpapalakas ng puwersa ng kanyang paa nang walang babala, hindi rin ma-brace ng driver ang kanyang sarili habang ang kanyang ulo ay sumabog. Isang kakilakilabot na paraan upang mamatay. Matapos masaksihan ang lahat ng ito, halos hindi maiwasan ni Taylor na maiwasan ang pagbasa ng kanyang sarili habang mabilis na kumikislap ang kanyang mga eyelid. Gerald, siya mismo ay bumalik sa kotse bago isara ang kanyang mga mata at pag-order, sumakay sa kotse at hayaan na. Sa puntong ito, hindi sila lahat na malayo sa kung nasaan ang himala, at hindi na maghihintay si Gerald kaysa sa kailangan niya. Maya-maya pa ay lumipas sa loob ng napakalaking yungib ng sinabi ni Peter. Ito ang dapat na wakas ng himala, tama, Miss Lockland. Upang isipin na ang gayong mahiwagang lugar ay umiiral sa mundong ito. Hindi ako naniniwala na hindi ko nasaksihan ang lahat ng ito para sa aking sarili. Panipi. Siya at ang iba pa ay labis na namangha sa kanilang nakita hanggang ngayon sa mahiwagang mundo sa ilalim ng lupa. Hindi lamang mayroong mga kagubatan at kayamanan na umaikot sa kanilang paligid, isang napakalawak na kalaliman na. Pinangunahan na kung sino ang nakakaalam kung saan inilatag din sa gitna ng lugar. Sa mas malapit na pag-iinspeksyon, tila may isang napakalaking platform na umikot sa itaas ng patay na sentro ng kailaliman.
Ang buong lugar na ito ay masyadong mystical. Bagaman itinuring ni Peter ang kanyang sarili na lubos na may kaalaman at may kakayahang, ang pag-aaral tungkol sa pagkakaroon ng naturang lugar ay isang tiyak na una para sa kanya. Si Zyla mismo ay lumitaw na bahagyang nagulat kahit na kinukuha niya ang lahat ng ito ng mas mahusay kumpara sa iba. Panipin tuldok. Sa katunayan, ito ang lugar. Sagot ni Zyla na may tumango. Ano, maaari bang magkaroon si Gerald ng isang bagay na kailangan niya dito? Tanong ni Peter na mausisa. Tumugon lang si Zyla sa kanyang tanong na may simpleng pagtango tulad ng sinabi ni Leo, nagsasalita kung saan, kailan darating si G. Crawford, Angelica. Kung alam ko ang tungkol sa lahat ng ito, pagkatapos ay hihintayin ko na sa hotel na makasama niya. Panipi, marahil ay nagmamadali siya sa sandaling ito, kaya't narito na siya. Sagot ni Zyla na may malabong ngiti. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, ang kakilakilabot na pag-iyak ng sakit mula sa mga alagad ng pamilya Zantes ay maaaring marinig sa labas ng yungib. Magsalita ng Diablo, ungol ni Zyla. Kabanata 1393. Pangalawa matapos niyang sabihin iyon, ang lahat ay nanunood bilang isang figure na dahan-daang lumakad papunta sa kanila mula sa malayo, at sa sandaling siya ay malapit na, ang mga mata ni Leo ay naiilawan habang ipinahayag niya, kaya talagang ikaw, G. Crawford. Nang mapagtonto ang pagdating ni Gerald, natagpuan ni Peter ang kanyang sarili na nakangiti din, hanggang sa masusing pagtingin niya kay Gerald. Ang pagpapalawak ng kanyang dating nakamamanghang mga mata, ang nagulat na si Peter ay natagpuan ang kanyang sarili na nagbubulong-bulungan. Gerald, ano sa mundo ang nangyari sa iyong pagsasanay? Ilang araw na lang ito mula nang siya ay huling nakilala si Gerald. Paano nakuha ni Gerald ang napakalaking nakakatakot na lakas sa loob ng maikling panahon? Tulad ng sinabi ni Miss Lockland, maaari ba na si Gerald ay hindi na regular na tao? Sa katunayan, nagtanong ako tungkol dito hanggang sa wakas ay pinamamahalaan ko upang makahabol sa inyong lahat dito, Ginoo. Zyla, sagot ni Gerald habang tumango siya ng isang ngiti bago lumingon upang tingnan ang mahina na nakikilala na mundo na lumalakad sa itaas niya. Matapos ang isang maikling katahimikan upang mabawi mula sa kanyang sorpresa, sinabi ni Gerald. Habang natagpuan ko ang maraming mga banal na artifact dito, hindi ko naisip na makarating ako sa isang lugar na tulad nito. Isang puwang na binubuo ng maraming iba pang mga puwang na kahawig ng isang bagong mundo, paano mo nahanap ang napakagandang lugar? Zyla, panipi. Si Miss Lockland ang isa na natagpuan ito at pinangunahan kami sa lugar na ito. Ayon sa kanya, ang lugar na ito ay nauugnay sa iyo. Sagot ni Monica na naruroon din sa buong oras na ito. Nang marinig iyon, lumingon si Gerald kay Zyla bago na pagtanto na sa wakas ay iniwan niya ang katawan ni Rosie. Bilang ito ay naging, pinamamahalaang niya na mabilis na mabawi pagkatapos magkaroon ng katawan ni Rosie. Sa pag-iisip nito, Zyla ay naninirahan bilang isang independenteng pag-iral ngayon. Hindi alintana, tinanong ni Gerald, ito ay, nauugnay sa akin. Ang katotohanan ay sinabihan, nalilito pa rin siya sa maraming bagay. Pagkatapos ng lahat, si Zyla at ang natitira ay hindi nagkaroon ng luho na umupo at makipag-usap ng matagal mula pa noong gabing iyon. Dahil dito, hindi pa rin kayang maunawaan ni Gerald kung ano ang espiritu ng Herculean Primordial. Nodding bilang tugon, sumagot si Zyla, sa katunayan. Dapat kang magkaroon ng kamalayan sa ngayon na mayroong isang kalabisan ng mga lihim na nakatago sa loob mo, Gerald. Gayon din, ngayon na sa wakas ay may oras kaming makipag-usap, nagtataka ako kung napagtanto mo na kahit na si Limes ay bahagi mo, hindi ka bahagi ng kanya. Panipi. Halika muli. Ano ang ibig mong sabihin sa iyon? Tanong ni Gerald sa pagtataka. Ito ay isang mahusay na lihim na ang parehong Limes at nalaman ko ang tungkol sa libo-libong taon na ang nakalilipas. Hindi ko pa sinabi sa ibang tao ang tungkol dito, ngunit alam na ito ang pangunahing dahilan kung bakit ako napunta sa Earth kasama si Limes sa unang lugar. Sagot ni Zyla. At ang lihim na iyon ay nauugnay din sa akin. Nagtanong kay Gerald habang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang tumango si Zyla sa kumpirmasyon. Tama. Sa katunayan, ang lihim ay medyo direktang nakalink sa iyo. Ang totoo, habang totoo na ang parehong Limes at ako ay dumating na hinahanap ka pabalik noon, hindi kami maayos na na-factored sa oras na kinakailangan para sa amin upang mahanap ka. Dahil dito, nabalot namin ang ilang mga isyo sa kalahati ng aming paglalakbay, na nagre-resulta sa amin na namamatay dito. Bago mamatay, gayunpaman, sinakripisyo ni Limes ang kanyang sarili upang payagan akong mapanatili ang isang maliit na bahagi ng pag-iisip ng aking kaluluwa, paliwanag ni Zyla, ang kanyang kalungkutan na maliwanag sa kanyang tono. Iyon, hindi sumasagot kung bakit mo ako hinahanap sa una.
Gayon din, paano mo pa malalaman ang tungkol sa aking pag-aral, libo-libong taon bago ako ipinanganak? Sagot ng flabbergasted Gerald. Hindi ako sigurado kung paano ipaliwanag ito sa iyo ng detalyado, ngunit alamin lamang na hindi ka talaga nawala. Ang lahat ay nagbago ay ang paraan ng iyong paglitaw sa iba't ibang mga tagal ng oras. Sabi ni Zyla. Panipi tuldok. Iyon ay maraming impormasyon na dapat gawin. Mayroon na akong sapat na mga katanungan matapos na mailigtas ang dalawa sa aking mga kaibigan sa Gunter Manor. Long story short, bumagsak ako sa ilang mga mishaps habang na-save ang mga ito, at talaga kung paano ako nagising sa unang yugto ng aking potensyal. Sa panahon ng mishap na iyon, ang salitang Herculean Primordial Spirit ay nabanggit din, isang term na kulang pa rin ako ng isang komprehensibong kaalaman sa anuman ang kaso. Iyon ang dahilan kung paano ako napakalakas sa nakaraang 3 araw. Sa aking kasalukuyang lakas, hindi ko rin sigurado kung anong kaharian ako. Panipi. Kabanata 1394. Matapos marinig ang paliwanag ni Gerald, sinabi ni Peter, kaya't kung paano ka mabilis na lumaki sa loob lamang ng 3 araw. Kaya't ang buong kwento, sa huli, sa palagay ko na ang ilang mga bagay ay palaging magtatapos na hindi mapapansin kahit gaano kahirap na subukang itago ang mga ito, lahat ay simpleng nangyayari ayon sa kapalaran. Alam mo, sa kabila ng pagiging pinakamalakas na tao na nagpasya sa Jailetra, kahit na sinabi sa akin ni Limes na walang makatakas na tulad ng isang kapalaran. Totoo sa kanyang mga salita, si Limes ay hindi ko tinatanggihan ang kanyang kapalaran. Hindi alintana, ang espiritu ng primordial ng Herculean ay isang lakas na napakalakas na may kakayahang sirain ang panghuli limitasyon. Ipinaliwanag si Zyla. Rinining, ang panghuli limitasyon. Matter ang parehong Leo at Peter ng sabay. Sa katunayan, kita mo, ang panghuli limitasyon ay walang pagsisimula o pagtatapos, may kakayahang manatiling walang hanggan na malakas, at walang sino man ang dapat na makipag-ugnay dito. Sa kabila nito, ang alamat ay ang Herculean Primordial Spirit ay maaaring masira ito. Panipi. Nang marinig ang paliwanag ni Zyla, natagpuan ng lahat ang kanilang sarili na naramdaman ng sabay-sabay na namangha at natigil, kasama na si Gerald. Panipi tuldok. Kaya, dahil ang portal ng hari ng paghuhukom ay patuloy na nais na makunan ako, nangangahulugan ba ito na siya ay matapos ang Herculean Primordial Spirit sa loob ko sa buong oras na ito? Buod ni Gerald, sa wakas ay nakikita ang mas malaking larawan. Tama ka, kahit na ang King of Judgment Portal ay isa lamang sa maraming tao na nais makuha ang mystical power. Ipinaliwanag si Zyla. Kung iyon ang kaso, paano ako hindi kailanman nababalot sa anumang mga kakaibang tao o insidente noong ako ay mas bata? Tanong ni Gerald habang iniisip niya ang tungkol sa kanyang pagkabata. Iyon ay dahil ang mga taong iyon ay natatakot na hindi sinasadyang maaktibo ang iyong kapangyarihan ng maaga. Natatakot sila na sisimulan mo ang pagpatay sa mga tao tulad ng mabaliw sa sandaling nakakuha ka ng isang lasa ng kapangyarihan, at tiyak na magiging isang sakuna. Sagot ni Zyla. Panipi tuldok. Kung gayon, kinukumpirma ba nito na tunay na ako si Limes sa aking nakaraang buhay? Tanong ni Gerald. Tiyak na mayroong posibilidad na iyon. Ano man ang kaso, ang iyong hitsura ay minarkahan ang hindi maiiwasang pagkamatay ni Limes. Sa ngayon, maunawaan lamang na pareho kayo at si Limes ay dalawang independenteng individual. Habang ang dalawa sa iyo ay magkatulad sa paraang pareho mong pag-aari ang kakilakilabot na primordial na espiritu, malinaw na naiiba ka sa kanya dahil nagmamay-ari ka rin ng Herculean Primordial Spirit rin. Sa isang paraan, may hawak kang higit na prestihiyo kaysa sa ginagawa niya. Sagot ni Zyla. Sa sandaling ito, si Peter na nakikinig ng malapit sa pag-uusap at pag-isipan tungkol dito sa buong oras na ito na nagtanong mismo, kung iyon ang kaso, Miss Lockland, hindi ba iminumungkahi na ito ay ang Herculean Primordial na espiritu na nagdala kay Gerald? Medyo kabaligtaran, sa katunayan. Si Gerald ang nakamit ang Herculean Primordial Spirit. Panipi. Ang kanyang mga mata ngayon ay nanlaki sa pagkabigla, sinabi ni Peter, kung gayon, nangangahulugan ba ito na si Gerald ay kasalukuyang nagdadala ng napakalakas na lakas? Isang kapangyarihan na tumatama sa takot sa puso ng maraming tao, oo. Sagot ni Zyla. Ngunit, bakit lumitaw ang Herculean Primordial Spirit? Gayon din, habang totoo na nagising ako sa unang yugto ng aking potensyal, hindi talaga ito malakas sa iyong inilarawan na ito, lahat ng nabago ay nabihira akong bumagsak sa sino mang may kakayahang makipaglaban sa akin. Sinabi ni Gerald na ganap na flabbergasted sa puntong ito habang nagbigay siya ng isang ngiti. Well,
May ilang mga teorya kung paano ang espiritu ng primordial ng Herculean ay naging, habang ang ilan ay nagsabing ito ay lumitaw dahil sa pagbabagong anyo ng isang napakalakas na tao na nagmamay-ari ng walang kamatayang katawan, tinanggihan ni Limes ang teoryang iyon. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng masusing pagsisiyasat, walang mga tala tungkol sa nasabing insidente na nangyayari. Gayunpaman, nakahanap kami ng isang napakahalagang clue, sagot ni Zyla habang umiling-iling siya. Kita nyo, ang clue ay nagpahiwatig na kailangan naming maghanap ng isang bagay na tinatawag na Macusayon, mula sa kung ano ang pinamamahalaang upang ibawas, pag-activate ito ay magpapahintulot sa amin na magkaroon ng higit na kahulugan tungkol sa maraming mga bagay. Sa pag-iisip nito, nagmamadali kami sa Earth ang unang bagay na makakaya namin. Naisip namin na maaari naming gamitin ang oras habang naghihintay sa iyo na lumitaw upang hanapin ang Macusayon at sana ay makakuha ng ilang mga sagot na hinahanap namin. Sa kasamaang palad, hindi iyon nangyari. Hindi namin nagawa ang lahat. Panipi. Gayon din, sinabi mo na sa kabila ng paggising sa unang yugto ng iyong talento, ang lahat ng iyong naramdaman ay isang napakalaking pagtaas sa iyong pagsasanay, tama? Na hindi mo naramdaman na ang iyong kapangyarihan ay nakakatakot sa ginawa kong tunog. Bueno, hindi ako sigurado kung sino ang nakilala mo bago ka at una kong nakilala, ngunit sa aming unang pagkikita, nalaman ko na ang iyong Deller Foundation ay nasira na. Dahil sa isang taong sumisira dito, hindi mo pa nagising ang iyong Deller Foundation. Idinagdag Zyla. Ano, wasak. Ngunit paano ito posible? Hindi man ako nakipag-ugnay sa anumang mahiwaga o makapangyarihang mga tao sa oras na iyon. Sino ang maaaring sumire sa aking Deller Foundation? Sagot ni Gerald, nagulat. Kabanata 1395. Kasunod nito, nakinig siya sa paliwanag ni Zyla sa kung ano talaga ang Deller Foundation. Mahalaga, ang Deller Foundation ay isang pangunahing bahagi ng isang magsasaka. Ang paglalagay nito sa mas simpleng mga termino, gumana ito tulad ng isang mapagkukunan ng tubig, ang pinakapangunahing mga pangangailangan. Kung ang isang pundasyon ng Deller ay nasira, kung gayon kahit na ang taong iyon ay kahit papaano ay pinamamahalaang magsanay sa isang mataas na antas sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang mga pagsusumikap, hindi nila kailanman makamit ang kanilang pinakamalakas na porma. Kung tungkol sa kung paano pukawin ang isang Deller Foundation, tila ang isa ay kailangang dumaan sa pagbibinyag ng langit na kung saan ay sumailalim si Gerald kasunod ng mga tagubilin ni Master Ghost. Ayon kay Zyla, dapat nagisingin ni Gerald ang kanyang Deller Foundation at ang kanyang functional yin energy na kaya niyang makontrol ngayon hanggang sa makumplito ang pagbibinyag ng langit. Gayunpaman, dahil ang kanyang pundasyon ng Deller ay nasira mula sa simula, walang anuman upang maisaaktibo. Ipinaliwanag nito kung bakit kahit na ang kanyang lakas ay lubos na tumaas sa pag-unlock ng unang yugto ng kanyang potensyal, malayo pa ito sa inaasahan ni Zyla. Ano ang dapat kong gawin pagkatapos? Maaari ba akong maging malapit sa mga limitasyon ng aking pagsasanay? Mahirap ba para sa akin na umunlad pa kaysa dito? Nagtanong kay Gerald. Well, sa tulong ng parehong Dragon Blood Jade Pendant pati na rin ang Macusayon, mayroong isang pagkakataon na ibalik ang iyong Deller Foundation. Sagot ni Zyla na may banayad ng ngiti. Totoo na ang Dragon Blood Jade Pendant ay napaka-kaima-himala, well, dahil mayroon na ako, kung saan dapat kong simulan ang paghahanap ng Macusayon. Matapat, naisip ko na kakailanganin namin ng kaunting oras upang hanapin lamang ito, gayunpaman, naiiba ang mga bagay ngayon. Medyo lantaran, sa palagay ko nakuha na namin ang dalawang pinakamahiwagang item sa pagitan ng langit at lupa. Ipinahayag na Zyla. Ano? Pagkatapos, nangangahulugan ba ito na mayroon ka ng Macusayon sa iyo? Tanong ni Gerald na may ngiti. Hindi. Syempre hindi. Gayunpaman, kami ay kasalukuyang kung saan dapat ang Macusayon. Ano? Bulalas ng lahat, nagulat sa bigla ang pag-angkin ni Zyla. Panipi tuldok. Kaya't sinabi mo kanina na ito ang lugar. Tulad ng nangyari, alam mo na ang Macusayon ay matatagpuan dito. Sabi ni Peter. Eksakto. Gayunpaman, kung gaano kahusay na nahanap namin ang lugar na ito, mayroon akong pakiramdam na dapat bigyan kami ni Limes ng kanyang mga pagpapala ng lihim. Sagot ni Zyla, isang nasiyahan na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung gayon, nangangahulugan ba ito na ang misteryo na nag-aalinlangan sa amin ng matagal na sa wakas ay malulutas sa wakas? Tanong ni Gerald. Iyon ay dapat na mangyari. Hindi alintana, pag-usapan natin iyon pagkatapos nating maisaaktibo ang Macusayon, sagot ni Zyla habang itinuro niya ang mataas na platform na lumalakad sa hangin. Tumungo tayo doon at subukang i-aktibo ito ng magkasama, Gerald. Idinagdag si Zyla bilang kanyang magandang figure na maganda na lumulutang patungo sa platform.
Si Gerald mismo ay sumunod sa likuran, at sa lalong madaling panahon, pareho silang naglalakad sa taas ng platform. Kahit na ito ay lumilitaw na isang bakanteng puwang sa unang sulyap, sa mas malapit na pag-iinspeksyon, napagtanto ni Gerald na ang mga nakatagong linya ay makikita sa buong platform, sa isang paraan, ito ay kahawig ng isang higanteng pag-hovering compass. Iyon ang mga banal na linya, at nasanay na silang ipatawag ang makyusayon. Habang nagagawa lamang silang maaktibo ng may napakalakas na puwersa na alinman sa atin ay hindi makakaasa na makamit ang nag-iisa sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Sama-sama, tiyak na makokontrol natin ang kapangyarihan ng Dragon Blood Jade Pendant na kinakailangan upang maisaaktibo ito. Ipinaliwanag si Zyla. Habang alam na ni Gerald na ang Dragon Blood Jade Pendant ay sa halip pambihira mula pa noon, natagpuan niya ngayon na mas misteryoso. Pagkatapos ng lahat, maraming mga makapangyarihang pag-andar sa palawit na mayroon pa siyang umunlad at matuklasan. Ano man ang kaso, pareho silang agad na nagsimulang mag-channel ng kanilang enerhiya nang magkasama sa pag-asang i-activate ang makyusayon. Sa lalong madaling panahon sapat na, napanood ni Gerald habang ang Dragon Blood Jade Pendant ay nagsimulang magbigay ng isang gintong glow. Di nagtagal, ang mga banal na linya na medyo malabo bago ito ang paglabas ng isang maliwanag, asul na ilaw na naka-encroach mula sa mga sulok ng platform hanggang sa sentro ng pinakamataas na punto. Hindi nagtagal bago sumabog ang isang gale ng hangin mula sa gitna ng platform, at ang susunod na bagay na alam nila, isang asul na kristal ang laki ng isang kamao ng may sapat na gulang ay lumitaw sa harap nila. Nakakakita ng asul na glow na sumunod pagkatapos ng biglaang pag-agaw ng hangin na nagmula sa platform, halos hindi makagawa ng pagkabigla si Peter habang siya. Tulad ng para kay Gerald, sino ang nakatayo sa halip na malapit dito nahanap niya ang kanyang sarili na sa halip ay namangha rin sa aura ng kristal. Nang maglaon, ang glow ng makyusayon ay dahan-daang lumabo, at inilagay ni Gerald ang kanyang palad sa ilalim ng kumikinang na kristal. Tulad ng kung sakyo, ang bato pagkatapos ay dahan-daang bumaba sa kanyang kamay, na naglalabas ng isang maliit na init sa buong oras. Kabanata 1396. Panipin tuldok-tuldok-tuldok. Mula sa pangalawa ay nagpahinga ito sa aking palad, naramdaman ko na kung gaano kalakas ang pambihirang item na ito. Alam mo, ang aking pamilya ay may larawan ng araw na may kakayahang mahulaan ang hinaharap, may gayong kapangyarihan ang makyusayon. Tanong ng awestruck na si Gerald. Ito ay, kahit na hindi lamang ang kakayahan nito. Hindi alintana, sige at subukang gamitin ang Dragon Blood Jade Pendant bilang isang daluyan upang makipag-usap dito. Magtanong ng isang katanungan na talagang nais mo ang sagot sa, at sa anumang kapalaran, tutugan ito sa iyo. Ito rin ang perpektong pagkakataon para makita natin kung gaano tumpak ang mga alamat pagdating sa napakalawak na mahiwagang kapangyarihan ng makyusayon. Sagot ni Zyla. Kopyahin niyon, sagot ni Gerald habang ipinikit niya ang kanyang mga mata at ginawa ang iminungkahi ni Zyla. Hindi nagtagal, isang sinag ng light shot out mula sa pendant at pumasok sa makyusayon. Gayunman, kahit na muling binuksan ni Gerald ang kanyang mga mata ng ilang segundo, walang nangyari, naghihintay sa katahimikan kasama si Zyla, pareho silang napanood na malapad na mata habang ang makyusayon na dati nang nakapatong sa palad ni Gerald ay bumangon at nagsimulang mag-hover sa hangin. Di nagtagal, biglang nag-flash ang makyusayon ng isang bulag na asul na ilaw na naging dahilan upang sina Gerald at Zyla sa bawat isa ay bumalik sa isang hakbang. Kapag binuksan nila muli ang kanilang mga mata, pareho silang nagulat nang makita na ang asul na ilaw ay nagdulot ng isang napakalaking screen ng mga uri upang maipakita sa harap nila, mabuti, mas mababa ito sa isang aktwal na pagpapakita at higit pa sa isang ilusyon, upang maging mas eksaktong. Hindi alintana, ang labis na pagkabigla ni Gerald na napanood habang ang screen ay dahan-daang ipinakita ang imahe ng karagatan, kahit na walang anuman kundi ang tubig pa rin sa buong abot tanaw, ang imahe ay nagdulot lamang ng isang pakiramdam ng honor sa mga tumitingin dito. Matapos ang nakakaalam kung gaano katagal, ang isang malaking barko ay dahan-daang nagsimulang maglayag. Nakatayo sa kubyerta, dalawang kababaihan ang makikita na nakikipag-chat sa isa't isa habang nasisiyahan sila sa night view ng dagat. Novel drama. Kahit na ang eksena na inilalarawan ay walang isusulat sa bahay tungkol sa, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na huminga ng labis habang ang mga pahiwatig ng luha na nabuo sa mga sulok ng kanyang mga mata. Ang isa sa mga kababaihan sa kubyerta, ay si Mila. Ito ang barko na siya ay bago ang kanyang paglaho. Sa puntong ito, labis na nagulat si Gerald na hindi rin siya naglakas loob na kumurap. Pagkatapos ng lahat, habang alam niya na si Mila ay inagaw ng Sun League, wala siyang ideya kung paano nawala ang proseso ng pagkidnap. Impyerno, hindi niya sigurado kung gaano kalakas ang mga miyembro ng Sun League. Sa pag-iisip nito, itinago niya ang kanyang mga mata upang matiyak na hindi siya makaligtaan ng anumang mga detalye.
Di nagtagal, ang mga alon ng karagatan ay lumago ng walang babala. Ang mga alon ay lumubog ng labis na sa lalong madaling panahon, isang napakalaking whirlpool ang lumitaw mismo sa barko. Tulad ng isang napakalaking gluttonous bibig, ang whirlpool ay iginuhit ang barko na malapit at mas malapit. Sa screen, makikita si Mila na walang magawa na humawak sa mga nakakatakot na kamay ng kaklase, sinusubukan ang kanyang makakaya upang pakalmayan ang kanyang kaibigan pati na rin ang kanyang sarili. Bago ang alinman sa mga ito ay maaaring kalmayan ang kanilang sarili, isang napakalaking sasakyang pangalangga ang ginawa ng tanso walang pag-aalinlangan na lumitaw mula sa kailaliman ng karagatan, na nagpapadala ng milyon-milyong mga alon na lumiligid. Ang lahat ng ito ay isang solong sulyap para makilala ni Gerald ang malaking sasakyang pangalanggaang. Ito ang sasakyang pangalanggaang kabilang sa Sun League. Ang panunood habang nilamon ng sasakyang pangalanggaang si Mila at ang natitirang bahagi ng kanyang barko bago bumaba sa ilalim ng mga alon muli, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na halos hindi na mapigilan ang kanyang sarili. Lubhang nais niyang magmadali. Over at iligtas siya, kahit na alam niya na may kaunting pagkakataon na. Ano man ang kaso, lumitaw na ang kanyang biglaang emosyonal na outburst ay direktang nakakaapekto sa screen. Napansin kung paano naganap ang mga imahe sa screen, agad na gaganapin si Zyla sa kanyang kamay bago sabihin, kalmayan mo ang iyong sarili, Gerald. Ang lahat ng ito ay nangyari sa nakaraan. Panipi. Naririnig iyon, huminahon ng bahagya si Gerald, at bumalik ang screen sa paunang kailanawan nito. Gayunpaman, ang eksena ngayon ay ganap na naiiba mula sa dati. Sa ngayon, ipinapakita na ngayon kung ano ang tila isang desyerto na isla. Kabanata 1397. Maraming mga bundok ang makikita na nakapaligid sa halip na malaking isla, at ang mga kakaibang bulaklak ay makikita na lumalaki sa buong lugar. Hindi alintana, nakita ng pangalawang Gerald ang isla, alam niya kaagad kung ano ang lugar na iyon. Ito ay Warhill Island, ang lugar kung saan gaganapin ang pangako ng banal na tubig. Sa puntong ito, sigurado ako na si Lolo at ang iba pa ay matagal nang nakarating doon. Ano man ang kaso, si Gerald ngayon ay may isang magaspang na ideya sa kung paano gamitin ang Makusayon. Mahalaga, pagkatapos ng pakikipag-usap sa pamamagitan ng isang kaluluwa ng isang tao, ang lahat na naisip ng tagapagbalita, hindi nakuha, o nalito ay agad na ibubunyag ang kanilang mga sarili sa screen, isa-isa. Nakarating siya sa conclusion na iyon mula nang matapos na masaksihan ang nangyari kay Mila, ipinapakita ngayon ng screen ang lugar kung saan napunta ang kanyang lolo upang makilahok sa pangako ng banal na tubig. Kung tungkol sa kung bakit halos walang pag-aalinlangan si Gerald na ito ay ang Warhill Island, ang maalamat na lugar kung saan ginanap ang pangako ng banal na tubig, ito ay dahil nakita niya ang pagbangon ngunit nakasisilaw pa rin patat ng Angelica habang ang screen ay nag-iikot sa isla. Gayunpaman, natanto ni Gerald na kahit na matapos ang ilang oras, ang screen ay hindi nagsiwalat ng isang solong tao. Kudlit tuldok. Maaari ba itong si Lolo at ang iba pa ay hindi pa makarating roon? Nagtaka si Gerald, nalilito. Pag-isipan tungkol dito para sa isang segundo, pansamantalang inalog ni Gerald. Statue, Zyla. Bakit ang isang estatwa mo ay umiiral pa sa isla kung saan gaganapin ang pangako ng banal na tubig? Panipi. Well, una, dapat mong malaman na ang isla ay hindi lahat na malayo sa hari ng palasyo ng karagatan. Sa pag-iisip nito, kapwa ang isla at rebulto ay nagtulungan bilang isang selyo, na pumipigil sa akin na umalis sa palas ng hari ng karagatan noon. Sagot ni Zyla sa halip casual habang tinitingnan niya ang estatwa niya. Panipi tuldok. Nakikita ko. Habang naruroon tayo, ano ang nalalaman mo tungkol sa pangako ng banal na tubig? Ayon sa mga alamat na narinig ko, tanging ang mga panloob na lakas ay matagal nang pumasok sa kaharian ng mga alamat na inanyayahan na lumahok dito. Gayunpaman, lagi kong nahanap na kakaiba na hindi nila inaanyayahan ang mga mula sa mga pamilyang misteryoso tulad ng mga Gunter. Kahit na ang mga mula sa Sun League ay may ilang uri ng pamamaraan sa isip, ang mga mula sa mga pamilyang misteryoso ay tiyak na mas katangi tangi kaysa sa mga taong inanyayahan nila sa buong taon. Tanong ni Gerald. Gerald, inaasahan kong nauunawaan mo na ang mga pamilyang misteryo ay hindi itinuturing na orthodox. Pagkatapos ng lahat, umaasa sila sa mga panlabas na puwersa upang madagdagan ang kanilang pagsasanay. Ang mahusay na masters, sa kabilang banda, ay may tunay na panloob na lakas at umaasa lamang sa kanilang pagsasanay upang makarating sa kinaroroonan nila. Sa sinabi nito, ang antas ng paggamit ng mahusay na masters ay mas mataas kumpara sa mga mula sa mga pamilyang misteryoso. Ipinaliwanag si Zyla. Gayun din, ang dahilan na tinawag itong Pledge of the Holy Water ay dahil sa pagkakaroon ng isang banal na pool sa isla na iyon. Ito ay isa sa mga pasukan sa Gelatra. Idinagdag Zyla.
Isang pasukan sa Jailetra na sinasabi mo. Kung iyon ang kaso, nangangahulugan ba na ang alamat na umiikot sa pag-inom ng banal na tubig sa pangako upang makamit ang kawalang kamatayan ay talagang nakamit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagpasok sa Jailetra? Pagkatapos, nangangahulugan ba ito na may posibilidad na ang mga hindi na bumalik mula sa pangako ng banal na tubig ay maaaring hindi talaga patay at simpleng dinala kay Jailetra? Sagot ni Gerald, pakiramdam na napaliwanagan. Sa katunayan, paminsan-minsan ay nagre-recruit ng Jailetra ang mga angkop na bagong tao upang mapanatili ang pagkakaroon at pag-unlad nito. Sa katunayan, si Leo ang isa sa mga kabataan na na-recruit. Ipinaliwanag si Zyla habang lumingon siya kay Leo. Nakikita ko. Nagtataka ako kahit na paano umiiral ang Jailetra. Nagtanong Gerald. Tulad ng sinabi ko, si Jailetra ay hindi isang espesyal na lugar. Hindi lamang ito isang lugar na matatagpuan sa mundo, ngunit ang mga nabubuhay doon ay tulad ng tao tulad natin. Kung ikaw ay partikular na nitpicky, kung gayon ang isa sa mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng aming mundo at Jailetra ay ang katotohanan na ang Jailetra ay matatagpuan sa loob ng Earth. Sa isang paraan, nangangahulugan ito na sa kanila, nakatira kami sa panlabas na layer ng lupa. Panipi. Habang nasa paksa kami, bibigyan kita ng kaunting aralin sa kasaysayan sa lugar. Kita nyo, maraming mga mapanirang insidente ang naganap sa pagitan ng langit at lupa libo-libong taon na ang nakalilipas. Dahil sa lahat ng kaguluhan, maraming mga sibilisasyon ang dahan-daang nakamit ang kanilang pagtatapos, at ang sibilisasyong Shanzuog ay walang pagbubukod sana. Sa wakas na pagbagsak ng sibilisasyong Shanzuog, marami sa mga mahalagang kayamanan ng sibilisasyon at ang pinakamahusay na mga tampok ay natapos na nawawala para sa kabutihan. Ang sibilisasyong Shanzuog ay tunay na nasa pangwakas na yugto ng mahusay na sibilisasyon ng Anti-Gong. Nagpapasalamat, ito ay sa paligid noon nang ang mga mula sa henerasyong iyon ay natuklasan ang isang bagong landas na humantong sa isang lupang nasa ilalim ng lupa na kalaunan ay pinangalanan nilang Jailetra. Panipi. Kasunod nito, sila ay nakahiwalay mula sa mundo sa mahabang panahon. Hindi alintana, ayon sa mga alamat, walang mga tao na lumitaw sa ibabaw ng lupa sa pinakamahabang oras pagkatapos nito. Sa katunayan, ang tanging nabubuhay na bagay sa mundo sa oras ay ilang mga bihirang hayop mula sa sibilisasyong Shanzuog na pinamamahalaang upang mabuhay ang mga sakuna. Panipi. Siyempre, ang mga tao ay dahan-daang muling lumitaw sa ibabaw ng lupa muli pagkatapos ng napakatagal na oras, at nang mangyari iyon, sa kalaunan ay nakipag-ugnay sila sa mga nakatira sa Jailetra. Kasunod nito, ang mga naninirahan sa Jailetra kung minsan ay nagpahiram ng kamay sa mga nagsasanay sa kanilang sarili upang makamit ang espiritual. Paliwanag. Habang wala silang mga pundasyon ng Deller sa loob ng kanilang mga katawan, nagawa nilang gamitin ang mga panlabas na puwersa, na pinapayagan silang makamit ang katulad na mataas na antas ng pagsasanay. Ipinaliwanag si Zyla. Nodding ng bahagya, sumagot si Gerald, kaya, inaasahan ko na ang pinagmulan ng kwento ng mga pamilyang misteryo. Ngumiti habang tumango siya bilang kapalit, sinabi ni Zyla, sa katunayan. Medyo matapat, ang grupong portal ng paghuhusga ay maihahambing sa isang napakalaking paa na inihanda ng portal ng King of Judgment noong nakaraang taon. Hinihintay kanyang lumitaw para sa isang magandang, matagal na ngayon. Panipi. Kabanata 1398. Habang pinag-isipan ni Gerald ang pahayag na iyon, bigla niyang narinig ang iba pang mga kababaihan na nakatayo ng tahimik sa tagiliran na ito sa buong oras na ito masiglang. Si Peter mismo ay naghahanap ngayon ng labis na nag-aalala, at agad niyang itinuro ang screen bago sumigaw, Gerald, tumingin doon. Ang pagtingin sa screen na ipinapakita pa rin ang Warhill Island mabilis na napagtanto ni Gerald na naruroon na ang mga tao. Siyempre, hindi iyon ang dahilan kung bakit sumisigaw ang mga batang babae. Ang dahilan kung bakit sila natakot ay dahil ang mga taong ipinapakita ay walang iba kundi ang mga bangkay na mukhang namatay sila ng kakila-kilabot na pagkamatay. Mula sa kung ano ang matansya ni Gerald, may 100 patay na mahusay na masters na marahil ay nagmula sa buong lugar upang makilahok lamang sa pangako sa sakuna na sakuna. Sa pagtingin sa dagat ng mga patay na katawan, agad na sinimula ng mga eyelid ni Gerald ang pag-ikot ng mabilis na naisip niya, Lolo. Tama siyang mag-alala. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lolo ay umalis para sa pangako ng banal na tubig kamakailan. Sa pag-scan niya sa maraming mga bangkay upang makita kung ang kanyang lolo ay isa sa kanila, hindi nagtagal ay nakita ni Gerald ang patay na katawan ni Christopher. Mula sa mga hitsura nito, ang kanyang dibdib ay tila nasira sa puwersa ng isang palad. Ang kakaibang bagay ay, napansin ni Gerald na ang salamin ni Christopher ay nakahiga sa tabi ng kanyang bangkay. Malinaw na naalala ni Gerald na inilagay niya ang kanyang lolo na namamahala sa banal na artifact bago sila umalis para sa pangako. Sa pag-iisip nito, paano ito makakabalik sa mga kamay ni Christopher?
Ang nakakagulat na bagay, gayunpaman, ay ang katotohanan na ang artifact ay nasmash sa mga piraso. Lahat ng mga ito ay patay. Sigaw ni Peter habang siya ay tumalon sa kung nasaan sina Gerald at Zyla, isang napakalaking nabigla na ekspresyon sa kanyang mukha. Habang patuloy na nag-scan si Gerald sa screen upang makita kung naruroon din ang bangkay ng kanyang lolo, biglang lumipat muli ang eksena. Ang screen ay nagpapakita ngayon ng isang lugar sa ilalim ng lupa na si Gerald ay hindi estranghero. Ito ang lugar kung saan inilibing ang Diyos. Kudlit tuldok. Ano ang maaaring subukan ng makyusayo na sabihin sa akin? Ano man ang kaso, mayroong isang hindi mapakali na katahimikan sa hindi nagbabago na eksena, na hinihimok si Gerald na pag-isipan, ano sa mundo ang sinusubukan mong sabihin sa akin? Nasil ko na ang lugar na ito, hindi ba? Kudlit. Habang patuloy na nagtataka si Gerald kung ano ang ibig sabihin ng lahat, sa lalong madaling panahon lumipat ang screen sa isa pang display. Bago masabi ni Gerald ang isang bagay, bigla niyang narinig si Peter na sumigaw, "The Crawford Manor." "Oh, alam mo kung nasaan ang aking bahay, Ginoo?" tanong ni Gerald. Naririnig iyon, umungol lang si Peter habang tumango siya. Kasunod nito, lumingon siya muli sa screen, ang kanyang mga mata ay lumusot at tila malalim sa pag-iisip. Si Gerald ay nagpatuloy din sa pagtingin sa screen. Sa isang paraan, ang paraan ng pag-iisip ay naglalarawan ng manor ng kanyang pamilya ay kahawig ng imahe ng sinaunang libingan mula kanina. Sa madaling salita, napuno ito ng isang nakapangangilabot na katahimikan at kaunti sa walang mga pagbabago ay maaaring makita sa loob ng maluwang na manor ng pamilya Crawford. Hindi pa nagtagal bago pa man lumipat ang imahe, sa oras na ito ay nagpapakita ng isang malawak at mabilog na kalangitan sa kailaliman ng espasyo. Tila gumagala-gala na walang layunin sa paligid, napanood ni Gerald habang ang napakalaking Sun League spaceship ay lumubog sa view, sa isang paraan, halos nadama ito tulad ng isang multo na gumagala sa paligid ng universo. Kabanata 1399. Di nagtagal, kahit na ang imaheng iyon ay nawala, at pagkatapos ay kapag ang glow ng makyusayon ay dahan-daang umatras bago tuluyang bumagsak sa palad ni Gerald. Panipi tuldok. Miss Lockland, mayroon ka bang ideya kung ano ang sinusubukan na ibunyag ng makyusayon batay sa ipinakita sa amin kanina? Maaari bang mangyari ang isang bagay na kakilakilabot sa mga lumahok sa pangako ng banal na tubig? Tanong ni Gerald sa halip sabik. Mayroon akong pakiramdam na tila ang kaso, anuman, hindi lamang inihayag ng makyusayon na ang paglalakbay ng mga kalahok ng pangako ng banal na tubig ay walang anuman kundi makinis, ipinakita rin nito ang libingan ni Limes pati na rin ang manor ng iyong pamilya. Mula sa kung ano ang maaari kong isipin, hinuhulaan na ang dalawang lugar ay hindi mapayapa at may malamang na mangyayari sa lalong madaling panahon. Sagot ni Zyla. Ano? Pagkatapos ay walang oras upang mag-aaksaya. Tumungo tayo sa mga lugar na iyon upang mag-imbestiga kaagad, sabi ng nagulat na agad si Gerald. Sa totoo lang, sa pagsasalita kung saan, ngayon na mayroon kang makyusayon sa kamay, alagaan mo ito, Gerald. Tandaan, makakatulong ito sa iyo na pagalingin ang iyong Deller Foundation. Sa pag-iisip nito, mangyaring magsimulang umasa dito tuwing haharapin mo ang mga malalakas na kaaway, kahit na sa palagay mo makakaya mong salungatan sila ng walang tulong ng makyusayon. Sagot ni Zyla sa pag-aalala. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko na iyon, Zyla. Ano man ang kaso, ang mahalagang bagay ngayon ay para sa amin na magtungo sa libingan ni Limes pati na rin ang Crawford Manor. Bukod doon, nais ko ring magtungo sa kung saan gaganapin ang pangako ng banal na tubig upang hanapin ang aking lolo. Kahit na sinubukan ko ang makakaya hanggat maaari kong hanapin siya sa screen ng mas maaga, hindi ko na mahanap ang kanyang bangkay. Nangangahulugan ito na maaari pa rin siyang buhay. Sabi ni Gerald na may bahagyang pagsimangot. Nodding bilang tugon, sumagot si Zyla, sa katunayan. Tumungo tayo noon. Panipi. Kahit na walang oras upang magtagal doon ng matagal, alam ni Gerald na mayroon pa ring ilang mga banal na artifact doon na mayroon pa siyang maayos na pagsisiyasat. Sa pag-iisip, handa siyang silang himala ng isang pormasayon sa sandaling lumabas sila upang magkaroon siya ng mas mahusay na pagtingin sa mga artifact sa hinaharap. Malapit sa pagpasok ng libingan, nakita ni Gerald ng gabing iyon ay bumagsak sa labas. Tulad ng malapit na silang lumabas, gayunpaman, biglang tumahimik si Gerald bago sabihin. Ang pagsasalita kung saan, ang mga mula sa pamilyang Zantes ay naglagay ng isang napakalakas na lason sa labas ng yungib habang ang lahat ay nasa loob mo, habang gumamit ako ng isang pormasayon upang ibukod ito, marahil ay hindi mo magagawang pigilan ang gayong makapangyarihang lason. Kasunod nito, malumanay niyang tinapik ang balikat ni Rosie, Jasmine, at Monica, na epektibong tinatakan ang kanilang mga puntos ng acupuncture. Gamit na, pagkatapos ay ligtas niyang pinangunahan sila sa labas ng kuweba.
Tulad ng inaasahan, ang mga mula sa pamilyang Zantes ay nagsisinungaling para sa kanila na hindi masyadong malayo sa bibig ng yungib. Mayroong higit sa 100 sa kanila, at silang lahat ay armado ng mga baril. Kahit na, malinaw na hindi inaasahan ni Wesson na iwanan nila ang kuweba sa isang piraso, at ito ay naging maliwanag sa pamamagitan ng kung paano siya nagulat. Ikaw, paano ka pa mabubuhay? Muttered Wesson. Ang panunood habang si Wesson ay pagkatapos ay tumalikod, isang madilim na hitsura ng kabataan na nagbibigay ng itim na damit na nakatayo sa gilid sa buong oras na ito na itinayo ang kanyang mga eyelid na kumikislap ng bahagya sa kanyang sorpresa. Panipin tuldok-tuldok-tuldok. Kaya talagang pinamamahalaang mong lumakad sa lugar na iyon, kahit na matapos na lason ng 7 monsters mula sa Snow Mountain, kung gaano kagiliw-giliw. Tila hindi kidding si G. Zantes nang sinabi niya na marami pa sa iyo ang mga tao kaysa matugunan ang mata. Sa pag-iisip nito, sa palagay ko nakakuha ka ng karapatan na mamatay sa pamamagitan ng aking mga kamay. Ipinahayag ang kabataan habang hinuhubaran niya ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang ulo sa pagbibitiw, sumagot lang si Zyla, sa palagay mo ba maaari mo kaming patayin? Hindi na kailangang mag-aaksaya ng iyong enerhiya na nagsisikap na makipag-usap sa mga taong ito, Zyla. Nasanay na ako sa kanilang subang sa puntong ito. Hindi alintana, habang hindi ko pa naririnig ang 7 monsters mula sa Snow Mountain bago, alam ko na ang iyong 6 na nakatatandang kapatid ay pantay na walang alam. Bagaman namatay silang lahat sa aking kamay, kinikilala ko na hindi dapat madali para sa iyo na makarating sa iyong kasalukuyang antas ng pagsasanay. Sa pag-iisip nito, inaasahan kong hindi ka magpapatuloy sa paggawa ng kasamaan, sa pag-iwas, natatakot ako na magtatapos ka na rin sa lalong madaling panahon. Bata ka pa, kaya bumalik ka sa Snow Mountain upang sanayin ng maayos ang iyong sarili. Pinayuhan si Gerald ng isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Nang marinig iyon, agad na tumawa si Sloan bago ngumiti ng masama nang sinabi niya, nagalit ka, hindi ba? Buksan mo na ang iyong mga mata. Sino ang tunay na iniisip mong mamamatay ng malungkot sa sitwasyong ito? Panipi. Habang naglalayo ng lahat kay Gerald, ang mga kabataan sa itim na damit ay nakataas ang kanyang kamay. Masikip ang kanyang mga mata na halos mabuo nila ang perpektong tuwid na linya, si Even ang kabataan na itim sinabi nito, nangangahulugan ba ito na inamin mo na pinapatay ang aking 6 na kapatid? Ako, Atlantaran, maaari kong tapusin ang iyong buhay sa 1 segundo kung nais ko. Mangyaring sumuko na lang at ipasa tayo. Mayroon pa akong mga bagay na dapat gawin at hindi ko talaga nakikita ang pangangailangan na patayin kayong lahat. Umalis ka ngayon habang maaari mo. Retorted Gerald na talagang hindi maaabala tungkol sa kanila. Mag-iwan. Ha! Inaakala kong hindi mo pa naririnig ang tungkol sa napakalawak na reputasyon ng 7 monsters. Malalaman ko na kakaiba ako sa kanila. Panipi. Umungol si Even bago ipakita ang isang malevolent na ngiti na nagpadala ng panginginig sa mga spines ng lahat na nakakita nito. Si Monica at ang iba pang mga kababaihan ay natagpuan ang kanilang sarili na kumukuha ng ilang mga hakbang pabalik sa takot. Kabanata 1400. Natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na nakasimangot pati na rin sa reaksyon ni Even. Mula sa kanyang naiintindihan, ang pagsasanay ni Even ay hindi lahat na mataas, at si Gerald ay medyo sigurado na madali niyang tapusin siya. Sa kabila ng pag-alam nito, ang napakalawak na kumpiyansa ni Even ay talagang sapat na maging sanhi ng kaunting honor sa loob ni Gerald. Ginawa nitong magtaka si Gerald kung siya ang tunay na pinakamalakas sa 7 monsters. Nanginginig ang pag-iisip, si Gerald pagkatapos ay malamig na sumagot, sa palagay ko wala akong pagpipilian kundi upang harapin muna ka noon. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa anumang problema na sanhi mo sa hinaharap. Panipi. Kasunod nito, pagkatapos ay sinaksak ni Gerald ang kanyang daliri ng bahagya sa Even nang hindi talaga ginagamit ang alinman sa kanyang panloob na lakas. Kahit na ginagawa lamang niya ito upang ma-prompt ang kabataan na gumawa ng paglipat upang masuri niya ang mga paggalaw ni Even, nagulat siya nang makita din si Even na kumikislap din ang kanyang daliri. Tulad ng pagtingin ni Gerald kay Even, pagkatapos ay idineklara ng kabataan, sinabi ko sa iyo, naiiba ako sa iba. Natapos ang pangalawang pangungusap ni Even, nagsimulang mag-waver ang kanyang form. Ang susunod na bagay na alam ni Gerald, si Even ngayon ay mukhang katulad niya. Habang pinapanood niya si Even na ngayon ay isang imahe ng pagdura sa kanya na pilitan kahit na mas mapanire kaysa sa dati, inihayag ni Gerald ang kanyang sariling ngiti tulad ng sinabi niya, gaano kagiliw-giliw na. Kailangan kong sabihin, ang iyong disguise ay medyo maigsi. Bilang tugon, inulit lamang ni Even ang sinabi ni Gerald, salita para sa salita. Kahit na ang kanyang tinig ay hindi maipapalagay mula sa totoong Gerald, ang patuloy na mapanirang tingin ni Even ay nagpapaalala sa lahat na siya. Hindi ba ang orihinal?
Kaya, ito ang iyong kakayahan. Tanong ni Gerald habang agad na gayahin ni Even ang sinabi niya. Nakakakuha ka ng aking mga nerbiyos, sagot ni Gerald, pakiramdam na naiinis ngayon habang inulit ni Even ang parehong parirala, isang smug na tumingin sa kanyang mukha. Mirroring me, hindi ba? Nagtataka ako kung ano ang mangyayari kung itinapon ko sa iyo, tingnan natin kung gaano kakakayahang gayahin ang aking kapangyarihan. Retort Gerald. Bilang Even sa sandaling muli pinipigilan ang mga salita ni Gerald, binayaran siya ni Gerald at agad na sinuntok ang hangin sa harap niya. Kahit na ginamit lamang ni Gerald ang isang maliit na bahagi ng kanyang lakas, sapat na upang maging sanhi ng maraming malilimot na mga kamao upang maipakita at ilunsad patungo kay Even na may isang paputok na tunog. Sa sobrang labis na kapangyarihan, ang alikabok ay lumipad sa buong lugar habang ang malilim na mga kamao ay patuloy na lumilipad patungo sa kabataan. Si Even mismo ay mayroon pa ring isang mapang-akit ng ngiti sa kanyang mukha habang pinapanood niya ang mga kamao na lumilipad papunta sa kanya mula sa malayo. Gayunpaman, tulad ng malapit na niyang gayahin ang kasanayan ni Gerald, mabilis niyang napagtanto kung gaano kalakas ang puwersa sa harap niya na naging mapanganib na malapit. Ganap na natigilan sa lugar ng napakaraming nagpapataw ng aura ng pag-atake, natagpuan ni Even ang kanyang sarili na nakatitig sa malapad na mata sa mga papasok na kamao, hindi magawa ang anuman kundi ang pag-ungol, tito malakas. Ang isang split segundo mamaya, ang malilim na suntok ay bumangga laban sa kanyang katawan, agad na pinilit si Even na bumalik sa kanyang tunay na hitsura habang siya ay sumigaw sa sakit. Sa oras na ang kanyang walang buhay na katawan ay tumama sa lupa, si Even ay mukhang hindi gaanong tulad ng isang tao at higit pa sa isang boiler na sumabog lamang, wala nang higit pa sa isang hindi magandang pag-iikot na bukol ng laman ngayon, ito ay isang kamatayan na mas kaayla hilakbot kaysa sa sinumang maaaring inaasahan. Habang naramdaman ni Even ang labis na pagsisisi ng mga segundo bago siya namatay, nagtataka kung bakit hindi niya napagtanto kung gaano kalakas ang taong nakatayo sa harap niya, huli na para sa. Sa labas ng larawan ni Even, umiling-iling lang si Gerald bago sabihin, ano ang kakaiba sa iyo? Tulad ng aking masasabi, ang lahat ng mga miyembro ng 7 monsters ay higit o mas kaunti sa pareho. Panipi. Ang panunood habang si Gerald ay nag-sneer, si Wesson at ang kanyang anak na lalaki na nasaksihan ang lahat ng nangyari maaari lamang magpatuloy na nakatitig sa malapad na mata sa Gerald, na ganap na natigil. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.